Akala ng lahat isa siyang talonan na hindi marunong gumamit ng mahika pero sa totoo lang, may walang hanggang mahika siya at kalaunan naging pinakamakapangyarihang salamangkero. Ang pangalan niya ay Sable o Saber sa Japanese pero tatawagan natin siyang Sab. Isa siyang palaboy na walang tirahan at wala ring alaala tungkol sa kanyang nakaraan pero nagbago ang buhay niya ng isang misteryosang babae ang lumapit sa kanya isang araw. Tumingin ito sa maliwanag at kaakit-akit niyang mga mata na parang patunay na malakas ang mahika sa katawan niya. Sinabi ng babae na dadalhin siya sa isang espesyal na lugar kung saan siya nababagay at akala ko tuloy baka sa puso niya. Pero dinala siya sa isang lugar kung saan ang mga estudyante ay nag-aaral ng mahika para maging mga wizard at mangkukulam. Ngayon 3 taon na ang lumipas mula nang matanggap siya roon at si Sab ay kinikilala bilang pinakatangang estudyante sa kasaysayan ng akademya, dahil kahit isang simpleng spell ay hindi niya maayos na makast at isang araw, pinatawag siya ng punong guro at pagdating niya sa opisina ay nadatnan niya ang isang batang babaeng blonde na galit dahil ayaw siyang papasukin. Nang mapansin niya si Sab at bigla niyang ginawang baril ang kanyang magic staff at itinapat ito sa leeg ni Sab, sinabi niyang sumigaw ito para dumating ang punong guro at iligtas siya at dumating nga ang alagad ng punong guro na isang halimaw na lalaki na ang pangalan ay Holden. Hinarap niya ang batang mangkukulam at inagaw ang kanyang magic staff at pinasabog ito. Nang bumagsak ito sa sahig ay bumalik ito sa orihinal nitong anyo at pinulot ito ni Sab para ibigay sa kanya pero pareho silang natataranta ang babae at si Hold. Tinulak ni Holden si Sab palayo at sinipa ang magic staff pabalik sa bata na halos maiyak sa pagtrato sa kanyang pinagkakatiwalaang kasangga. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang punong guro na si Albus para alamin ang kaguluhan at nagulat siyang makita ang batang babae na agad niyang kinilala bilang Christ's Hulk. Sinabi ni Albus kay Sab na ipapadala siya sa malayong lugar para sa espesyal na pagsasanay dahil naniniwala siyang hindi na siya uunlad sa akademyang ito. Sinimulan ni Albus ikwento ang mahabang kasaysayan ng madugong digmaan sa pagitan ng mga mangkukulam at simbahan na natapos lang 5 taon ang nakaraan, pagkatapos ng gyera ay tinanggap na ng mga maharlika na kabilang ang kahariang tinitirhan nila ang mahika at mga mangkukulam. Pero sa timog ay marami pa rin ang galit sa kanila at karaniwan pa rin ang mga panghuhuli sa mga mangkukulam doon. Ang dahilan kung bakit tinanggap ng Hilaga ang mahika ay dahil sa isang maliit pero matinding gyera na naganap 10 taon na ang nakalipas. Isang makapangyarihang lalaki na kilala bilang Evil Wizard Roman 13 ang nagpalaganap ng mahika sa kaharian ng Winia. Nagpasimula ng gyera para gumawa ng mundo kung saan hindi nahuhulihin ang mga mangkukulam at wizard. Hindi sumang-ayon si Albus sa kanyang mga paraan kaya't sa huli ay pinatay niya ito. Pero sa kabila niyon ay naniniwala siyang si Wizard Roman 13 ang dahilan kung bakit tinanggap na ang mahika sa Hilaga dahil naging mas karaniwan ito ngayon at sa kabilang banda, mahirap pa rin ang buhay ng mga mangkukulam sa timog kaya't napagpasyahan ni Albus na magtayo ng nayon ng mga mangkukulam doon. Gusto niyang patunayan ni Sab at ng ilang piling estudyante na hindi sila mapanganib at pwede silang mamuhay bilang ordinaryong tao, kung hindi nila makumbinsi ang mga lokal na opisyal sa loob ng 3 taon, mawawala sa alaala ng lahat ang tungkol sa mahika at sa akademya. Pumayag si Hawk sa plano ni Albus at nagboluntaryo bilang mangkukulam na mamumuno sa misyong ito. Sinubukan ni Albus na sabihin na may iba na silang guro na inihanda para sa trabahong iyon, pero sabi ni Hawks na hindi siya makikipagtulungan sa kanila ni sa akademya kung hindi siya makakasama sa nayon. Naiinis na si Albus sa mga pangyayaring ito kaya sinabi ni Hawks na papayag lang siyang sumunod kung papayagan siyang basahin ang Zero's Grimoire, ang pinakaunang aklat ng mahika na naisulat sa mundong ito at sumagot si Albus na bawal basahin ang aklat na iyon dahil naglalaman ito ng kapangyarihang kayang wasakin ang buong mundo, kaya't hindi siya maaaring payagan na basahin iyon. Pero nagkasundo rin sila nang pumayag si Albus na ipakilala si Hawk sa itim na mangkukulam ng putik ang mismong sumulat ng Zero's Grimoire. Kinabukasan ay nagkita sina Sab at Hawk sa palengke habang naghahanda silang bumiyahe papunta sa timog. Kasama nila si Holt na isang masayahing babae na may pulang buhok at malakas ang personalidad. Sumama rin sa kanila si Cod na isang lizard na matigas ang ulo at binanggit na hindi niya kailangan ng gabay. Sinabi niya kay Hawks na maglalakbay siya ng mag-isa papunta sa timog na kasama ang 2 pang estudyante. Nagpahinga muna sina Sab at ang mga babae sa isang kainan at pinakain sila ni Hawks ng masarap na barbecue skewer. Ipinakilala ni Hawks ang kanyang magic staff na tinatawag na Staff of Luden na kilala rin bilang The Witch Eater, dahil sinisipsip nito ang kapangyarihan ng sinumang humawak dito at pinapatay sila.
Si Hawks lang ang kayang humawak nito dahil sobrang higpit ng pagkakabalot nito at sobrang protektado at pagkatapos nyon ay nagsimula na ang kanilang paglalakbay, nandidiri si Sab habang nakasakay sila sa karwahe na ginagamit nila kaya nagpas siyang maglakad na lang sila. Sa gabi habang nagpapahinga ay napag-usapan nila ang nakaraan at sinabi ni Sab na wala siyang alaala kung kailan siya nag-enroll sa akademya, kaya gusto niyang makapasa sa misyon ng espesyal na nayon dahil kung mawala ang alaala niya sa akademya, para na rin siyang wala ng laman na isang walang saysay na tao. Habang nag-uusap pa ang mga babae na napag-alaman nilang halos hindi makagamit ng mahika si Sab, tuwing sumusubok siya mag-cast ng spell at nawawala ito sa kontrol at kung gusto niyang kontrolin ay hindi naman lumalabas ang mahika, sabi ni Hawks na dapat nang sumuko si Sab sa pagiging wizard dahil masyado pang matagal bago siya matuto ng kahit ano. Kinabukasan ay dumating sila sa isang nayon at nagrente ng kwarto sa isang bahay pahingahan at habang kumakain sila ng almusal, bumaba ang dalawang mage na kasama ni Cod at galit na galit iniwan daw sila ni Largado at tumakas, nang makita nila si Sab ay agad nilang ikinwento na inatake sila ng mga tulisan kagabi. Pero hindi raw ninakaw ang gamit nila ang ginawa ni Cod ay kinuha ang mapa at sinabi na siya lang ang wizard sa grupo tapos tumakbo palayo. Nagduda si Hawks sa kwento dahil kung mga tunay na tulisan iyon at dapat ay ninakaw na ang gamit nila at kinuha silang bihag para ibenta bilang alipin. Pero mukhang si Cod lang talaga ang pakay kaya't naisip niyang baka isang witch hunter ang may gawa nito, baka napansin din ito ni Cod kaya siya tumakas para mailigtas ang kanyang mga kasama at sinisi ni Hawks ang sarili sa pagpapayagang mag-isa si Cod at nagpasya siyang iligtas ito ng mag-isa. Ipinagbawal niya kay Sab at sa iba na sumama dahil magiging sagabal lang daw sila pero habang nasa kwarto, napagtanto ng grupo na hindi nila kayang pabayaan ang kaklase nilang nasa panganib, bigla namang nagkaroon ng ideya si Hawks at gumamit siya ng divination magic gamit ang kanyang scarf at nakita ang eksaktong lokasyon sa mapa. Tumungo sila sa kagubatan pero inis pa rin si Hawks sa dalawang mage na tumangging sumama para tumulong. Ang sabi lang ng mga ito ay wala silang kasalanan at dapat ay pagkain lang ang iniisip nila. Habang nasa gubat ay nakita nila ang naputol na buntot ni Cod na may maraming dugo at nagtakbuhan sila sa takot. Nag-aalala si Hawks na baka patay na si Cod pero kahit walang alaala si Sab ay isa siyang henyo at sabi niya, dahil isa si Cod sa lahi ng mga astray ay malamang buhay pa ito at kaya pang maibalik ang naputol niyang katawan. Pinulot ni Hawks ang buntot para sa seguridad at napansin naman ni Sab ang tatlong bakas ng paa sa lupa, dalawa ay galing kay Cod at kay Hawks pero yung isa ay hindi nila kilala na malamang sa kalaban, napagtanto ni Hawks na iisa lang ang witch hunter na kayang itaboy si Cod sa ganoong paraan. Nanginginig siya sa takot nang maalala ang natutunan niya tungkol sa mga professional witch hunters na nirekrut ng simbahan, karamihan daw sa kanila ay dating mga kriminal na nasa death row at dahil dito, hindi niya mapigilan ang matinding takot nang malaman niyang ang kalaban nila ay miyembro ng Daya Agria na isang kilalang grupo ng malupit na mangangaso ng mangkukulam. Sabi ni Sab na hindi na aktibo ang grupo pero sigaw ni Hawks na kahit wala na ang grupo ay hindi ibig sabihin ay wala na rin ang mga hunter nito, punong-puno ng takot at ikinwento ni Hawks na dati na siyang nakatagpo ng isang miyembro ng Daya Agria. Pumunta siya noon sa isang karatig nayon para bisitahin ang isang kaibigan, pero ang nadatnan niya ay mga sinunog na bangkay at isang malupit na lalaki na may napakalaking maso at sa sobrang takot niya, tumakbo siya palayo habang umiiyak at naiihi sa salawal habang ang taong malapit sa kanya ay sinusunog ng buhay sa harap niya. Ngayon ay gusto na naman niyang tumakas at bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa malayo at napagtanto nilang si Cod ang sumigaw. Gusto ni Hawks na tumakbo palayo pero gusto ni Sab na puntahan at tulungan ang kaibigan niya. Sinabi niya kay Hawks na ito na ang pagkakataon niya para magkaroon ng lakas ng loob at huwag ulitin ang pagkakamali niya sa nakaraan at dahil sa mga salitang iyon, napaisip si Hawks at nagpasya na sumunod sa kanya. Samantala ay nagtatago si Cod sa mga puno habang hinahanap siya ng mga hunter na nagseset ng mga bitag sa paligid. Napansin niyang may lubid na nakatali sa sanga ng punong inuupuan niya pero biglang naputol ito at nahulog siya sa lupa. Pagbagsak niya sunod-sunod na umaktibo ang mga bitag at may mga palasong bumaril sa direksyon niya. Nakaiwas naman siya kahit papaano pero nasugatan siya sa mga spike sa lupa at kahit sugatan, sinubukan pa rin niyang tumakas palabas ng gubat pero napahakbang siya sa isang simpleng bitag. Akala niya babagsakan na naman siya ng mga palaso pero sa halip ay hinarap niya ang isang malupit na witch hunter na tinatawag na tyrant at ito ang parehong nilalang na tinakbuhan niya kagabi.
sa huli nilang engkwentro ay hindi tumatalab ang mga spell ni Cod kaya't ngayon sinubukan niyang wasakin ito gamit ang liwanag na spell at tumakbo palayo. Pero mabilis naka-recover si Tyrant at agad siyang nahabol at hinampes siya ng malaking maso at pinatalsik sa isang puno. Napansin ni Tyrant na unti-unti nang nagsasara ang sugat sa paa ni Cod kaya't natawa ito at sinabing siguradong magkakapera siya kapag ibinente si Cod sa mga mananaliksik ng simbahan. Iniutos niyang dalhin ang hola at naalala ni Cod ang kanyang nakaraan noong bata pa siyang larat at noong panahong iyon, inalipin siya ng isang tagapangasiwa ng perya na ginawang palabas ang kakayahan niyang mabilis magpagaling, nakaligtas siya sa lugar na iyon at pumasok sa akademya para palakasin ang sarili. Pero ngayon ay pakiramdam niya ay wala ring saysay ang lahat at kumapit siya ng mahigpit sa ugat ng puno, pero walang awa siyang pinipisa ni Tyrant sa mga kamay at napasigaw si Cod sa sakit pero ayaw pa rin niyang sumuko, kumapit siya ngayon gamit ang kanyang bibig. Papunta na si Tyrant para tapusin na siya ng tuluyan nang biglang may punong katabi niya na naputol sa kalahati. Lumingon si Tyrant at nakita si Hawks na nakaupo sa taas ng puno at inutusan niya ang kanyang staff na umatake, at naging porma ito ng isang malalaking panga. Pinrotektahan ni Tyrant ang sarili gamit ang kanyang kalasag at tinanong kung iyon nga ba ang alamat na Staff of Luden. Ipinahayag naman ni Hawks na siya ang 3-year-old Witch of the Dawn at guro ni Largado ang estudyanteng tinangka ni Tyrant patayin. Natarante si Tyrant at inatake ang puno kung saan naroon si Hawks pero hindi gaanong tumatalab. Lumaban si Hawks gamit ang kanyang staff at ipinakita ang lakas niya sa pamamagitan ng pagputol ng maraming puno sa isang iglap. Napagtanto ni Tyrant na nasa alanganin na siya lalo na nang marinig ang boses ni Sab at Hawks na papalapit. Sinigawan ni Hawks ang lahat para tumakbo pero huli na nasa ilalim na sila ni Tyrant. Itinulak ni Sab si Hawks para mailigtas siya pero siya naman ang nabuwal at sinasakal siya ni Tyrant at dahan-dahan siyang nawawalan ng hininga. Napansin ni Hawks na si Tyrant ang parehong tao na pumatay sa kaibigan niya noon kaya't nanginig siya sa takot at dumating si Albus at sinabing kapag may pinatay siyang estudyante, papatayin niya si Tyrant agad-agad. Pero ngumiti lang si Tyrant at inalok siya ng kasunduan at ibaba niya ang kanyang staff at sumuko bilang bilanggo kapalit ng buhay ng kanyang mga estudyante. Sa sobrang galit ni Hawks nang makita niyang nahihirapan si Sab na ibinato niya sa lupa ang kanyang staff, tumawa si Tyrant at inihagis ang anti-magic line sa staff at inutusan niya si Sab na pulutin iyon at ibigay sa kanya at sumunod si Sab. Pagkatapos ay tinawag ni Tyrant si Hawks sa kanyang tunay na pangalan at inutusan siyang itali si Hawks. Nanginginig siya sa takot at sinabi ni Tyrant na tigilan na niya ang pagpapanggap na alam niyang isa siyang spy ng anti-witch faction ng simbahan. Sumigaw si Hawks para patahimikin siya at sa tensyon ng sandaling iyon ay naalala niya ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya ay bigla na lang tumubo ang sungay sa kanyang ulo dahil deboto ang kanyang ina. Ipinadala siya sa simbahan kung saan pinutol ang kanyang mga sungay at isinilid siya sa isang ampunan. Isang araw ay binigyan siya ng misyon pumasok sa Magic Academy bilang spy at iulat sa gobyerno ang lahat ng matutuklasan niya tungkol sa mga mangkukulam. Masaya si Hawks na tumulong pero habang tumatagal siya sa akademya ay nagkakaroon ng mga kaibigan, unti-unti siyang nilamon ng konsensya. Ayaw na niyang maging spy, gusto niyang maging isang tunay na mangkukulam kaya nang mabigyan siya ng pagkakataon na sumama sa espesyal na pagsasanay, tinanggap niya ito at hindi lang niya inakala na mabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao sa misyong ito. Napaluhod si Hawks dala ng bigat ng kanyang kasalanan pero binigyan siya ni Sab ng pilit ng ngiti at sinabi na hindi niya kasalanan ang mga nangyari. Sa nakita niyang pagsisikap ni Sab at nagpasya siyang huwag na muling maisahan ang kanyang mga kaibigan. Bigla niyang kinuha ang buntot ni Cod at ginamit ito bilang spell para maglabas ng maliwanag na asol na apoy. Inatake niya si Tyrant gamit ang apoy at kinuha ni Tyrant ang kapa mula kay Sab para ipangtanggol sa sarili. Nablock ng kapa ang atake at natakot si Hawks habang papalapit si Tyrant sa kanya. Handa na siyang patayin ni Tyrant nang biglang marinig ni Sab ang boses ni Luden. Sinasabing gamitin niya ito at namangha si Sab sa staff at pinulot ito at habang hinihigop ng staff ang kanyang mahika, nagliwanag ito at biglang kumalat ang maitim na likido sa paligid. Nag-alala ang lahat kay Sab habang ang itim na likido ay bumaluktot sa paligid at bumuo ng higanteng bilog sa ere. Ilang oras ang lumipas ay nagmulat si Sab at nakita si Hawks na nakatayo sa tabi niya at natakot siya at umatras, pero niyakap siya agad ni Hawks habang umiiyak sa tuwa na nabubuhay siya. Gayunman ay hindi masaya si Hawks sa nangyari at ipinakita niya kay Sab kung ano ang kanyang ginawa. Sinigawan niya ito at sinabing ang paggamit ng staff ni Luden ay parang pagpapakamatay.
saka tinawag ang tatlo nilang estudyante na tanga. Habang naglalakad silang muli ay tinanong ni Sab kung bakit buhay pa siya at sinabi ni Hawks na simple lang, sobra-sobra ang mahika niya at hindi na kayang higupin ng staff ang lahat at sa madaling salita, mayroon siyang infinite mana at habang nagulat ang lahat sa revelasyong ito ay binanggit ni Hawks na marahil ito rin ang dahilan kung bakit hirap si Sab na kontrolin ang kanyang mahika. Iginiit rin ni Hawks kay Cod na sasama na siya sa kanila ngayong pagkakataon at nang tumanggi si Cod, inakyat siya ni Hawks at sinabing hindi siya bababa hanggat hindi siya pumapayag at dito na napaisip si Cod kung nasaan na ang buntot niya, at binanggit ni Hawks na ginamit niya ito bilang spell offering at nainis si Cod sa narinig. Sa gabi ay nagkape sina Sab at Hawks sa labas habang nagpapahinga sina Hawks at Cod sa loob ng inn. Tinanggal ni Hawks ang kanyang sombrero at pinahawak kay Sab ang kanyang mga sungay habang ikinukwento ang kanyang kabataan at noong bata pa siya, ipinaliwanag ng lahat na ang sungay ay patunay na anak siya ng demonyo. Pero ngayon ay nalaman niya mula sa kanyang guro na isa siyang may dugong beast people. Ang mga taong may katangian ng hayop ay nabubuo kapag isang mangkukulam ang nagbibigay ng kapangyarihang hayop sa isang mandirigma, pero kapag parehong namatay ang mangkukulam at mandirigma ang kapangyarihan ay naiiwan sa dugo ng mangkukulam at ito ang nangyari kay Hawks. Nagpasalamat si Hawks kay Sab dahil nagtitiwala ito sa kanya at saka hinalikan siya sa pisngi bago tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pagkaalis niya ay biglang lumitaw si Hawks sa tabi ni Sab at sinabing mananatili sana siya kung ipinakita lang ni Sab ang interes sa kanya. Kinabukasan ay inaresto ang dalawa pang mago ng pulisya dahil napatunayang nagsusumbong sila ng impormasyon sa simbahan kapalit ng pera. Idineklara ni Hawks na silang apat na lang ang magpapatuloy sa paglalakbay at una, gusto niyang pagalingin ni Cod ang sirang kamay niya gamit ang healing magic pero sabi ni Cod, kulang ang kapangyarihan niya para doon. Kaya binanggit ni Hawks na mayroon naman silang Sab na parang bangko ng mahika na walang limit. Ipinahayag niya na ang pinakamabisang paraan ng paglipat ng mahika ay sa pamamagitan ng halik, pero agad tumanggi si Cod na mas gugustuhin pa raw niyang hindi makagalaw ng ilang buwan kaysa humalik sa lalaki. Dagdag pa ni Hawks ay pwede rin namang gumamit ng normal na contact para maglipat ng mana kaso kapag sobra ang nakuhang mahika ni Cod, mamamatay siya sa sobrang sakit kaya't nagpasya si Hawks na siya na lang ang maging tagapamagitan. Hinawakan niya ang kamay ni Sab at Cod at inilipat ang mahika at pumasok sa healing spell si Cod at sa loob lang ng ilang segundo, gumaling na ang mga kamay at buntot niya. Namangha ang mga taga-nayon sa nakita nila kaya't nagpasaya si Hawks ng isang party para magsayawan at magkantahan ang lahat. Di nagtagal ay dumating sila sa isang malaking syudad at habang naglalakad na may karwahe na dumaan at sinabuyan si Sab ng putik. Kawawa siya hindi nga siya makagamit ng mahika tapos napuno pa ng putik ang katawan, sabi ni Hawks na huwag siyang mag-alala dahil ang hotel na pinupuntahan niya ay may magandang pampublikong paliguan perpekto raw para sa mga fan service na eksena. Pagkalipas ng kaunting oras at habang naliligo sina Sab at Cod sa bathtub at ikinwento ni Cod ang kanyang istorya, 6 na taon na raw ang nakalipas na naging bahagi siya ng isang periyang palabas, pero sinalakay ito ng isang makapangyarihang mangkukulam sa hilagang rehiyon at halos wasakin ang lahat sa hindi inaasahang paraan, nakaligtas si Cody sa pagkawasak ng perya at iniligtas siya ng isang makapangyarihang nilalang mula sa simbahan. Noon ay malala pa ang diskriminasyon laban sa mga taong may dugong hayop na beast people pero sa kabila nito, ang lalaking nakasakay sa dragon ay iniligtas siya ng may ngiti sa mukha at mula noon, nangarap si Cody na sumali sa simbahan at maging bahagi ng hukbong wizard gaya ng taong nagligtas sa kanya. Kinabukasan ay nang bumalik sila sa ibabaw ng mapayapa at saan man sila magpunta ay nakikilala si Hawks ng mga tao. Alam niya ang mga pinakamagandang lugar para mangisda at magpahinga at habang nasa biyahe, tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante kung paano mabuhay sa kagubatan at hinikayat silang gumamit ng mahika para tumulong sa kapwa. Lahat ay unti-unting naging bukas sa kanya at ikinwento niya na mahigit 300 taon na siyang nabubuhay ng tahimik hindi na niya kailangang kumain, matulog o magparami, kaya't para sa kanya ay nakakabagot ang buhay. Ang tanging nagpaparamdam sa kanya ng pagiging buhay ay ang kasiyahan o ang mga sandaling may delikado o kakaibang nangyayari sa mundo, tahimik ang takbo ng buhay nila hanggang isang araw. Biglang may batang lalaki na tumatakbo papunta sa kanila at nagsabing hindi ligtas ang manatili sa labas. Hinihila niya si Hawks at dinala silang lahat sa isang malaking punong kahoy na may butas sa loob. Gumamit siya ng mahika para lumikha ng barrier na nagtatago sa kanila ngunit hindi nito kayang pigilan ang tunog.
Biglang lumitaw ang isang puting tigre at tinawag ang pangalan ng bata at nang hindi ito lumabas, nagbanta siya na babaliin ang mga buto ng kaibigan ng bata at narinig ng Beastman ang tibok ng puso ng mga nakatago sa loob ng puno at bigla na lang siyang humahampas ng espada. Nabali ang barrier at nahulog ang bata palabas at agad na tumakbo sina Sab at ang iba para protektahan siya, pero sinabi ng bayaran na mandirigma na imposibleng gumamit sila ng mahika laban sa kanya, papatayin daw niya sila bago pa sila makapag-cast ng spells. Ngunit bigla niyang naramdaman na may nasa likuran niya at nang lumingon siya ay nakita niya si Hawks na umaatake. Hinarang ng Beastman ang atake ni Hawks at bumalik siya sa sanga ng puno, inutusan ang kanyang mga estudyante na tumakbo. Sumunod sila pero tinukso ni Hawks ang kalaban at tinanong kung hindi siya susunod. Sinagot siya ng Beastman na hindi magandang ideya ang talikuran si Hawks at kakaiba siyang may alam, kilala niya ang Staff of Luden, pati buong team ni Hawks at alam din niya ang tungkol sa special training mission na may layuning bumuo ng isang nayon ng mga mangkukulam. Na-frustrate si Hawks at umatras na lang ang bayaran na mandirigma dahil alam niyang hindi niya matatalo si Hawks. Bago siya umalis ay sinabi niya kay Hawks na magmadali nang pumunta sa nayon dahil nasa panganib ang kanyang mga estudyante. Sa parehong oras sina Sab, Hawks at Cody ay inihatid ng ligtas ang batang lalaki papunta sa simbahan sa nayon. Doon ay sinalubong sila ng isang paring may nakaluping kasuotan na nagngangalang Dan. Sinabi ng bata kay Dan na iniligtas siya ng 3 tao na ito. Tinanong ni Dan kung mga salamangkero ba sila at nagtaka si Sab at tinanong kung paano niya nalaman. Sabi ng pari ang mga wizard ang pangunahing target ng kalaban nila at nagtanong si Sab kung bakit sila inatake ni Beastman. At sinabi ni Dan na si Beastman ay isang bayaran na mandirigmang tagapagtanggol ng nayon sa utos ng isang tiyak na mangkukulam. Pero binabalaan niya ang lahat na lumikas na dahil sobrang delikado ang lugar na iyon at ipinaliwanag niya na 2 taon na ang nakalipas. Ang mangkukulam na itinalaga ng akademya sa nayon ay biglang sumuko sa isang sumalakay na walang kalaban-laban at mula noon, kontrolado na ng dayuhang mangkukulam ang lugar at wala nang nakalaban sa kanya. Biglang napagtanto ni Sab ang lahat at ang 2 estudyante mula sa espesyal na grupo at inaresto dahil nagsumbong sila laban sa simbahan. Si Hawks ay dating spy at si Cody ay mula sa Beast People at siya mismo ang kinikilalang pinakawalang kwentang estudyante sa akademya. Dahil dito ay napag-isip-isip niyang baka ipinadala silang lahat doon para tuluyang alisin sa akademya at nabigla ang kanyang mga kasama sa narinig. Sabi ni Cody ay dapat na nilang makontak ang simbahan at ang hukbo ng mga salamangkero. Pero sinabi ni Dan na walang tutulong sa kanilang nayon. Habang nag-alinlangan ang lahat ay biglang lumitaw si Hawks at sinabi niya sa kanyang mga estudyante na pagdudahan nila si Dan dahil mukhang may koneksyon ito sa bayaran na mandirigma. Hinamon siya ni Dan kung talagang duda siya at subukan daw siyang patayin pero sagot ni Hawks, hindi siya tagahanga ng karahasang walang saysay. Sa halip ay hiniling ni Hawks na ipasyal sila ni Dan sa nayon para mapatunayan niyang hindi siya kalaban. Pumayag ang pari at dinala sila sa loob ng nayon na kung saan naroon na ang ama ng bata at ipinakilala ng bata na ang pangalan ay Lies, ang kanyang ama sa grupo at habang namamasyal sila ay sinabi ng ama na kaibigan nila ang dati nilang mangkukulam. Nagtanong si Cody kung bakit basta na lang umalis ang mangkukulam na iyon nang hindi man lang lumaban sa mananakop, pero ang ama ni Lies ay walang ideya kung bakit nagtatago sa kanilang mga bahay ang ibang mga taga-nayon. Ipinaliwanag niya na ayaw talaga ng mga taga roon sa mga dayuhan. Dinala nila ang grupo sa isang bahay kung saan nakasabit sa nakakatakot na paraan ang 4 na manika na kasing laki ng tao. Ikinwento ng ama ni Lies na ilang taon na ang nakalipas at may ilang tao ang nagtangkang tumakas mula sa nayon kaya't pinakialaman sila ng mangkukulam at ng kanyang bayaran na tagapagtanggol. Bilang babala sa sino mang susubok tumakas at isinasabit nila ang mga manikang ito, gayunman sinabi niyang hindi naman gumagawa ng gulo ang mangkukulam hanggat hindi nilalabag ng mga taga-nayon ang kanyang mga alituntunin. Pagkatapos niyon at pumasok sila sa isang sirang bahay at nang matapos suriin ito ni Hawks at nagpasya siya na kailangang patayin ang mangkukulam na may kontrol sa lugar na ito. Iminungkahi ni Hawks na bumalik na lang sila sa akademya para humingi ng tulong mula sa simbahan at sa hukbo ng mga wizard. Pero tumutol si Sab sa ideya dahil baka maging isang malawakang labanan ang nayon at gusto niyang harapin ang problema ng sarili lang nila. Pero hinawakan siya ni Cody sa kwelyo at sinabing wala silang laban sa isang mangkukulam na kayang utusan ang nakakatakot na bayaran na tigre. Ayon kay Cody ay magtatapos lang ito sa kamatayan nila pero inalis ni Sab ang kamay ni Cody at sinabing, mula nang hawakan niya ang Staff of Luden na pagtanto niyang hindi siya natatakot mamatay.
Binanggit ni Hawks na natatakot siya sa ideya na gusto ni Sab patayin ang sarili niya, pero ang paliwanag ni Sab na kung ganoon ay dapat umalis na lang si Hawks kasama si Cody at hayaan silang dalawa ni Hawks ang lumaban. Umiiyak si Hawks at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin at natatakot siyang mamatay si Sab, pero hindi ito naintindihan ni Sab dahil hindi siya sanay makitungo sa babaeng emosyonal at umiiyak na tumakbo si Hawks palayo. Sinubukan siyang habulin ni Sab para humingi ng tawad pero pinigilan siya ni Cody. Iginiit ni Cody na kung hihingi siya ng sorry nang hindi niya alam ang pagkakamali niya ay lalo lang masaktan ang babae. Ipinaliwanag ni Cody na nasaktan si Hawks dahil itinuturing siya nitong kaibigan at ayaw nitong mamatay siya ng walang kabuluhan. Naunawaan na ngayon ni Sab ang nararamdaman ni Hawks kaya agad siyang tumakbo para hanapin ito at humingi ng tawad. Samantala ay nasa simbahan si Hawks kung saan nakilala niya ang isang mahiyain na batang babae na si Lily na sinubukan na aliwin siya, pero biglang lumitaw si Dan at ang paring may piring sa mata at sinermonan si Lily, pagkatapos ay tinanong niya si Hawks kung bakit siya naroon. Nang ikwento ni Hawks ang naging away nila ni Sab at sinubukan na umalis at napansin niya ang simbolo ng Daya Agria sa baston ng pari. Nangilabot si Hawks at unti-unting umatras pero bigla na lang siyang itinali ng isang matibay na lubod at binabantaan siya ni Dan na kung gusto pa niyang mabuhay, kailangan niyang bumalik sa pagiging spy ng anti-witch faction. Samantala ay bumalik si Sab sa tinutuluyan nila pero bigo siyang makahanap ng impormasyon tungkol kay Hawks, kaya nagpa siyang sundan ang bakas ng mahika ni Hawks at nagtuloy sila sa isang kuwebo sa kagubatan, kung saan nakita nila ang dugo sa lupa at naramdaman ni Hawks ang mga bakas ng mahika ng ilang tao sa loob. Gusto nang umatras ni Cody dahil halatang patibong ito pero sinabi ni Sab na kung gusto talaga ng lokal na mangkukulam na tanggapin sila, dapat harapin nila ito at ginamit ni Sab ang kanyang staff para hanapin at alisin ang mga trap sa loob ng kuweba, pero hindi pa rin kumbinsido si Cody na lumaban. Tinangka ni Hawks na palakasin ang loob niya at paalala niya na gustong sumali ni Cody sa simbahan at hukbong sa lamangkero ng mga tao na hindi natatakot sa labanan kahit mas malakas sa kanila ang kalaban. Tinanong niya si Cody kung gusto ba niyang maging kagaya ng taong nagligtas sa kanya, o aalis na lang siya at pinili ni Cody ang pangalawang opsyon, tumakbo siya palabas ng kuweba. Sa labas ay nasalubong niya si Yohei na inalok siyang sumama sa kanya at palakasin siya ng husto. Tinanong ni Cody kung ano ang ginawa nito kay Hawks at kung bakit may dugo sa kuweba pero natawa lang si Yohei at sinabing kinain daw niya ang babae at masarap daw ito. Nagngit-ngit si Cody sa galit at namumula at namumudring bughaw sa sobrang puot at sabi niya sa tigre na papatayin niya ito. Sa loob ng kuweba ay ginamit ni Sab ang light magic para maliwanagan ang paligid, pero hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan at halos mabulag si Hawks dahil sa sobrang liwanag. Sa wakas ay nagawa niyang makontrol ang spell pero hindi tumigil si Hawks sa pangulit sa kanya. Sabi niya ay kahit sinong mangkukulam ay gugustuhing magkaroon ng apprentice na may walang hanggang kapangyarihan, dahil dito ay bumalik kay Sab ang ilang matagal nang nakalimutang alaala at napaluhod siya habang naaalala ang mga ito pero agad siyang tumayo. Binanggit ni Hawks na pwede na siyang bumalik dahil magiging delikado na ang susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Pero handa si Sab na harapin ang panganib at bigla na lang bumukas ang isang pinto sa likod ng kuweba at may lumabas na mga tentacle na agad kumapit kay Sab. Tinangka siyang tulungan ni Hawks pero hinigop din ang kanyang staff palayo sa kanya. Dumating agad si Dan at sinipa si Hawks papasok sa silid kasama si Sab at nang magsara ang pinto, sinabi ni Dan kay Hawks na dapat ay pinatay na siya nito noong nagsimula siyang pagdudahan. Maya-maya ay bumangon si Sab at nakita ang isa pang mangkukulam sa harap niya na pinalibutan ito ng malambot na asol na liwanag. Sa isang sulyap ay nakilala ni Sab na siya ang mangkukulam na tumulong sa kanya noong pakiramdam niya ay sobrang nag-iisa siya sa mundo. Tinawag siya ng babae at sinabing matagal na siyang naghihintay sa kanya at tinanong ni Sab kung sino siya pero naging mapagduda si Hawks. Hindi rin nagustuhan ng mangkukulam si Hawks at sa isang pitik lang ng daliri ay pinatalsik niya si Hawks sa ere. Tumakbo si Sab para tulungan si Hawks pero sinabi ng mangkukulam na nadidismaya siya dahil ang isang espesyal na nilalang tulad ni Sab ay napapalibutan ng mga walang silbing tao. Bigla niyang inihagis ang isang sombrerong may dugo sa harap ni Sab na ikinagulat nito at tinanong niya kung ano ang ginawa ng babae at sagot nito, ipinakain niya raw kay Beastman si Hope at doon ay kinain niya raw ito na lalong nagpapasama sa pakiramdam ni Sab. Ipinaliwanag ng mangkukulam na ginawa niya ang lahat para mapunta si Sab roon at kasama na ang pagkuha ng kontrol sa buong nayon.
Narinig ito ni Sab at inisip na kasalanan niya ang lahat ng nangyayari kaya't biglang bumalik muli ang kanyang nakaraang alaala. Inalok siya ng babae na sumama sa kanya para dalhin siya sa isang lugar na karapat-dapat sa antas niya pero tumanggi si Sab. Iginiit niya ay masaya na siya sa piling ng kanyang mga kaibigan at tinanggap siya ng mga ito kahit akala ng lahat ay wala siyang kwenta. Idineklara niyang siya mismo ang pipili kung sino ang karapat-dapat na mapalapit sa kanya at hindi karapat-dapat ang babaeng ito. Plano niyang gamitin ang lahat ng kanyang mahika sa iisang spell para sabay na sirain ang sarili niya. Pero bago niya magawa ito ay hinalikan siya ni Hawks at hindi na niya naintindihan ang nangyayari at nagpadala na lang sa halik. Pagkatapos ng mahabang halik ay napuno si Hawks ng sobrang lakas ng mahika. Binigkas niya ang parehong spell na ginamit ni Tyrant noon at pinakawalan ang isang asol na dragon na gawa sa apoy papunta sa mangkukulam. Pero agad itong pinawalang bisa ng babae at ipinagmalaki niya na siya ang may likha ng spell na iyon at walang sino man ang dapat gumamit nito laban sa kanya. Ipinahayag niya na siya ang orihinal na Zero's Witch at ang mismong nagsulat ng Zero's Grimoire. Doon na-realize ni Sab na wala talaga silang laban sa kanya. Lumapit si Zero kay Sab at akala niya aatakihin siya nito pero sa halip ay lumipad ang mga confetti sa loob ng kuweba. Tumatapik si Zim sa ilong ni Sab at iginiit na simula ngayon ay siya na ang magiging supervisor ni Sab sa kanyang espesyal na pagsasanay. Hindi pa rin alam ni Sab kung ano ang nangyayari lalo na't nagsimula na ring purihin ni Hawks si Zero. Nalito si Sab at hindi niya maintindihan ang lahat ng ito kaya't sinabi ni Zero na lahat ng nangyari ay isang pagsubok lang at nakapasa siya at bigla namang tumakbo si Hawks papunta sa kanila at napaluwag ang pakiramdam ni Sab nang makitang ligtas siya. Niyakap siya ni Hawks at ipinaliwanag na ang pagdating nila sa Nayon ay bahagi lang ng isang maingat at detalyadong pagsubok at lahat ng taga-Nayon ay sangkot dito. Maging ang paring may takip ay nagpahayag ng suporta para kay Hawks at pinakiusapan siyang manatili bilang isang pimple. Pero dinuraan siya ni Hawks sa mukha at dahil isa siyang bastos ay nagustuhan pa iyon ng kaawa-awang lalaki. Dumating si Dunk at agad sinaktan si Hawks dahil nilalait siya at pagkatapos, kinausap niya si Hawks at tinanong kung alam ba nito na isa lamang itong pagsubok. Sumagot si Hawks na halata namang lahat ay pinaghahandaan at masyado raw malinis at kumpleto ang gamit ng bahay. Kahit sinasabi ng mga tao na iniwan na ito ng mahigit 2 taon ay bigla namang dumating si Yuan kasama si Cody, na nakapasa rin sa pagsubok. Tuwang-tuwa si Cody nang makitang ligtas ang kanyang mga kaibigan kaya't agad niya silang niyakap. Kinagabihan ay nagdaos ang mga taga-Nayon ng isang salo-salo para sa mga wizard at mangkukulam na nakapasa sa pagsubok. Pagkatapos ng kasiyahan ay muli silang binati ni Zero at tinanong ni Hawks kung bakit pilit silang pinapabagsak at sabi ni Zero, dahil may malalaking kakayahan ang tatlo at kailangan niyang siguraduhin kung mabuti silang tao at kung mararating daw nila ang kanilang buong potensyal, baka pipiliin nila na lumihis ng landas patungo sa kasamaan. Maaaring ito'y magdulot ng isa na namang malaking sakuna gaya ng paulit-ulit na nangyari sa nakaraan. Sinabi rin ni Zero na may talento si Hawks na may hahambing sa direktor na si Albus, pero aabutin ng ilang dekada bago siya makarating sa antas na iyon. Para naman kay Cody ay naniniwala si Zero na kung mapapabuti pa niya ang kanyang healing magic, posible siyang maging immortal kaso pagdating kay Sab ay sinabi ni Zero na hindi niya makita ang hangganan nito. Dahil sa kanyang walang hanggang mahika ay maari siyang mabuhay ng daan-daang taon at kung patuloy siyang mag-e-evolve, walang imposible sa kanya at gayunpaman, idinagdag niya na kung pababayaan nila ang kanilang pagsasanay ay mananatili silang tatlong walang silbing salamangkero. Ipinaliwanag ni Zero na kailangan nilang magtayo ng sariling tindahan sa Nayon para mas madali silang mabigyan ng tulong ng mga lokal. Gusto pa sana niyang dagdagan ang paliwanag pero dumating ang tigre at ang pari dala ang pagkain at napatigil siya. Pagbalik ng tatlong estudyante sa kanilang tinutuluyan ay biglang nakita ni Cody ang isang lalaki na nakasakay sa dragon sa langit. Agad niya itong nakilala bilang ang taong nagligtas sa kanya noon, ikinwento niya ito sa kanyang mga kaibigan at agad silang tumakbo para hanapin ito. Lumapag sa Nayon ang lalaki at ang kanyang dragon at dumating pala siya para maghatid ng liham sa tatlong estudyante. Nang buksan nila ang mga liham ay nalaman nila na malaya na silang gamitin ang kanilang mahika kahit kailan nila gustuhin. Nagulat ang lahat at maging ang Dragon Knight dahil ang liham ay tila pahintulot na rin upang lumaban sa anti-witch faction. Pagbalik nila sa bahay ay nagtampo si Hawks dahil hindi siya nakalapit sa dragon at sabi niya, baka iyon na lang ang tanging pagkakataon niya na makakita ng dragon ng malapitan at lalo siyang nalungkot nang malaman ng lahat na balak na niyang umalis.
ngayong may kanya-kanya na silang guro. Pero agad din niyang sinabi na hindi siya aalis hanggat hindi pa niya natatapos basahin lahat ng aklat na isinulat ni Zero at matagal pa raw iyon. Natuwa ang lahat at agad siyang niyakap at maya-maya habang nag-uusap silang dalawa ay kinumpronte ni Hawk si Zero tungkol sa paghina ng mahika nito. Ipinahayag niya ang pag-aalala na baka sinusubukan ni Zero na angkinan si Sab sa ilalim ng pagprotekta para makuha ang kanyang mahika, kaya ikinwento ni Zero ang tungkol sa mangkukulam na pumatay sa ina ni Sab at nangyari ito mismo sa harap niya. Noong panahong iyon ay sinusubukan na nakawin ng ina ni Sab ang kanyang kapangyarihan, pero namatay ito agad dahil sa sobrang dami ng mahika na sumanib sa kanya at nag-iwan ito ng matinding sugat sa damdamin ni Sab, kaya niya sinarhan ang kanyang alaala at dumanas ng matinding pagdurusa. Nang matagpuan siya ni Zero ay ipinadala niya ito sa akademya para bigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay, ngunit pinatawag niya si Sab para bantayan at sakaling mawalan ito ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Hawks kung anong karapatan ni Zero na kontrolin ang buhay ni Sab at sumagot si Zero na si Sab ay kanyang pamangkin. Nagulat si Hawks dahil ang nag-iisang kapatid ni Zero ay si Number 13, ang pinakakilalang salamangkero na nagsimula ng pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan. Inamin ni Zero na ang mahiwagang salamangkero na iyon ay si Sab at ang kanyang ama. 2 buwan ang lumipas mula nang mangyari iyon at nakapag-settle na ang 3 estudyante sa kani-kanilang tindahan. Si Hawks ay nagtatrabaho bilang freelancer na tumatanggap ng iba't ibang kahilingan mula sa mga taga-nayon. Si Cody naman ay ginagamot ang mga may sakit gamit ang kanyang healing magic at tumutulong bilang assistant sa clinic. Si Sab naman ay nagbukas ng tindahan ng mahika at tumutulong sa sinumang nangangailangan at ang 2 pinakamalaking customer niya ay ang mismong mga kaibigan niyang sina Cody at Hawks at tila nakakaramdam sila ng kakaibang kasiyahan tuwing tinatanggap nila ang mahika mula kay Sab. Isang araw habang nasa bahay lang si Sab at ang kanyang mga kaibigan ay nasa labas nagtatrabaho, napaisip siya kung paano siya unti-unting nasasanay sa ganitong pamumuhay at biglang pumasok si Hawks habang nag-aalmusal siya. Sinermonan siya ni Hawks dahil masyado raw siyang sarado ang pagkatao. Sabi ni Sab na kailangan niyang manatili sa bahay sakaling may mga ilangan ng mahika at siya na rin ang nagluluto, naglilinis at naglalaba at pakiramdam daw niya'y walang saysay ang kanyang araw kapag hindi niya ito nagagawa. Sa narinig ay naawa si Hawks. Umakyat siya sa isang upuan para yakapin si Sab at sa mainit niyang yakap at kahit papaano ay napanatag ang damdamin ni Sab. Napaisip si Hawks na kailangan ni Sab ng isang taong magtuturo sa kanya kung paano maging mas tao, kaya binigyan ni Aloe si Ella ng misyon na kumuha ng dahon ng tsaa para makalabas si Sab ng bahay at makalanghap ng ibang hangin. Habang naglalakad ay nakasalubong ni Sab si Lias at sinabi niya sa bata na hahanapin niya ang mga dahon ng tsaa. Sagot ni Lias na alam daw niya kung saan tumutubo ang mga iyon at nagyaya siya papunta sa gubat. Nag-alangan si Sab kung dapat ba siyang sumama ng walang proteksyon pero nauna na si Lias kaya napilitan siyang sumunod. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya si Lias na nagtatago sa tuktok ng puno at hinikayat niya itong bumababa, at humingi ng tawad si Lias dahil nagsinungaling siya at nagpanggap lang siyang alam niya ang daan para magmukhang cool, pero ngayon hindi na niya alam kung paano makakauwi. Sinubukan aliwin ni Sab si Lias pero biglang kinagat ng isang daga ang kanyang pantalon at agad itong nakilala ni Lias bilang isa sa mga alagang daga ni Lily. Sabi niya na dapat daw nila itong sundan para makalabas sa gubat. Tumakbo silang dalawa kasunod ng daga at hanggang sa makarating sila sa simbahan. Doon ay agad nakita ni Lias ang kanyang ina na galit at agad siyang isinama pauwi. Samantala ay lumitaw si Dan sa likod ni Sab na may nakakakilabot na presensya at inimbitahan niya si Sab sa loob ng simbahan, at sinalubong siya roon ni Lily. Sinabihan ni Dan si Lily na tanggalin ang kanyang hood pero tumanggi ito dahil ayaw niyang matakot ang kanilang bisita. Hindi siya pinakinggan ni Dan at sapilitang inalis ang hood at nahihiya si Lily dahil kitang-kita na ngayon ang tunay niyang anyo bilang isang daga sa harap ni Sab. Pinatigil siya ni Dan at inutusan na ihanda ang pagkain para sa bisita at mababa ang tiwala ni Lily sa sarili dahil sa itsura niya, pero si Sab ay parang walang pakialam at hindi niya maintindihan kung bakit ito nahihiya. Ilang sandali pa ay inihain na ni Lily ang pagkain at pinagalitan ni Dan si Sab dahil nagpunta siya sa gubat nang hindi alam ang mga panganib. Binanggit niya na sa susunod at sa paligid ng bahay ni Zero na lang siya kumuha ng dahon ng tsaa at iminungkahi rin niyang mas maglakad-lakad pa si Sab sa nayon para hindi na siya magkamali uli.
Pagkaalis ay nakasalubong ni Sab si Holt at nagulat si Holt na lumabas ng bahay si Sab at tinulungan niyang mapupunasan ang mukha nito matapos ang masarap na pagkain. Napansin ni Sab na may dugo sa manggas ng damit ni Holt pero sinabi nito na kay Yohee iyon at hindi sa kanya. Ikinwento ni Holt na sumama siya sa gubat kasama ang isang bayaran na mandirigma para manghuli ng mga lobo ngunit nang mapalibutan sila, natarante siya at natagalan siya sa pagbikas ng spell at sa huli, si Yohee pa ang tinamaan sa halip na ang lobo at nagsimulang umiyak si Holt, iniisip na isa siyang malaking pagkabigo bilang mangkukulam. Habang inaalis siya ni Lily ay dumating si Hawks at sinabi kay Sab na kailangan nilang gamitin ang mahika niya, dinala siya kay Zero na sinusubukang pigilan ang pagdurugo ni Yohee at nang makita ni Zero ang kanyang pamangkin, agad niya itong hinalikan at sumipsip ng sapat na mahika para makapag-cast ng high-level spell. Agad gumagaan ang pakiramdam ni Yohee at ang una niyang ginawa ay magpahayag ng selos. Tinanong ni Sab si Zero kung mapapalayas ba si Holt dahil sa nangyari pero parehong sinabi ni na Zero at Yohee na hindi naman siya dapat itiwalag, nangako silang bibigyan siya ng isa pang pagkakataon pero magiging mas mahigpit na ang susunod na pagsasanay. Naalala ni Sab si Lias kaya't nagpa siya siyang hanapin ito para bigyan ng isa pang pagkakataon na makapaglaro sa gubat. Samantala ay nalaman ni Zero na si Hawks pala ang nagpadala ng di-importanteng misyon kay Sab para lang mailabas siya ng bahay. Nagreklamo si Hawks na ayaw niyang nakakulong lang si Sab sa bahay. Pero sina Zero at Yohee ay ayos lang sa kanila na hayaan si Sab sa gusto niya dahil gusto nilang malaya ito, pero nagalit si Hawks at nagwala at sinabing kailangang maging lalaki si Sab kung gusto nitong makasama siya. Pagkaalis ni Yohee ay naiwan ang dalawang mangkukulam. Tinanong ni Hawks si Zero kung bakit kaunti lang ang kinuhang mahika nito kay Sab na gayong kailangan niya ng mas marami ngayon, sumagot si Zero bilang kamag-anak at tagapangalaga ni Sab at hindi siya pwedeng kumuha ng higit sa kailangan niya. Dagdag ni Hawks na sa ganitong paraan ay tatanda at mamamatay siya ng maaga pero kahit ganoon, hindi nagsisisi si Zero dahil pakiramdam niya'y nabuhay na siya ng sapat at nagkaroon pa siya ng sarili niyang anime kasama si Yohee. Samantala bukod kay Hawks na pumalpak ay may sablay rin si Cody sa kanyang trabaho. Pumunta siya sa Karatignayon para gamutin ang ilang pasyente pero masyado siyang nadala, sinubukan niyang pagalingin silang lahat ng sabay-sabay pero nawalan siya ng malay sa kalagitnaan at dinala na lang siya pauwi ng doktor. Pagkagising niya sa kanyang silid ay nagtataka siya kung ano ang nangyari. Doon niya nalaman na mas malala pa pala ang naging kapalpakan ni Hawks kaysa sa kanya at nagsimula silang magtalo kung sino sa kanila ang mas walang kwenta. Dumating si Hawks ng sakto para pigilan ang away nila. Sinabihan niya ang dalawa na kailangan nilang pagbutihin ang sarili mula bukas, ipinabatid din niyang tatlo silang kailangang pumunta sa bahay ni Zero kinabukasan. Kinabukasan ay nagtungo ang tatlo sa bahay ni Zero kung saan nakita nila ang napakaraming mag-agarang libro. Ipinaliwanag ni Zero na ang mga librong ito ay personal niyang koleksyon at ang pinakamahalaga ay nakatago sa Forbidden Library sa Hilaga. Excited si Hawks na mabisita ang library na iyon kasama ang kanyang mga kaibigan balang araw, pero sabi ni Cody ay mahirap daw itong gawin at matapos ang digmaan laban sa masamang mangkukulam, maraming demonyong halimaw ang nakawala sa Hilaga at ginagawa pa rin itong mapanganib tirhan hanggang ngayon. Sinang-ayunan nito ni Zero at pati si Sab ay sumuko sa plano ni Hawks na puntahan iyon, pero pilit silang kinukumbinsi ni Hawks na kung pagsasamahin ang walang hanggang mahika ni Sab, ang attack spells niya at ang healing magic ni Cody ay magiging wala silang talo. Ngunit sagot ni Cody ay hindi siya nagtitiwala sa isang mangkukulam na sumusugod sa sarili niyang kakampi. Pagkabanggit niya nito ay biglang naging seryoso ang tono ni Zero at sinabing may espesyal na aralin siya para kay Hawks. Hanggat hindi natuto si Hawks kung paano i-cancel ang kanyang spell hindi siya makakauwi. Hinihila ni Zero si Hawks palayo at habang si Sab naman ay nakakita ng isang kawili-wiling aklat at sa labas, inutusan ni Zero si Hawks na atakihin siya at umaasa siyang maiiwasan ni Hawks ang spell sa huling segundo. Halos tumama kay Zero ang atake pero nagawa ni Hawks na i-cancel ito sa tamang oras. Sabi ni Zero ay sapat na iyon sa ngayon at bilin niya kay Hawks na gamitin ang parehong high-level spell para sindihan ang mga kandila sa kanyang bahay. Nagreklamo si Hawks na wala siyang sapat na mahika kaya't ginamit ni Zero ang kaparehong dami ng mahika para ipakita ang mas malakas na resulta. Tinuruan niya si Hawks na mag-eksperimento ng bagong paraan ng paggamit ng mahika ngunit bigla siyang nawalan ng malay dahil sa sobrang pagod sa mahika.
agad na lumapit ang mga estudyante para tulungan siya at sinubukan ni Sab na maglipat ng mahika sa pamamagitan ng paghawak sa kamay, pero hindi ito gumana. Kaya iminungkahi niyang halikan na lang siya gaya ng ginawa nila noon pero sabi ni Zero ay hindi na kailangan. Tumayo siya kahit nanghihina at binanggit na makakabawi siya sa pamamagitan ng masarap na pagkain pero muli siyang nawalan ng malay, subalit nasalo agad siya ni Sab at naalala ni Zero ang kanyang kapatid na si Magician number 13. Dinala siya ni Sab sa kanyang kwarto at muling sinubukan na magbigay ng mahika pero hindi pa rin ito gumana. Naguguluhan si Sab kaya't ipinaliwanag ni Zero na kung gugustuhin niya kaya niyang humigop ng mahika mula kay Sab, pero biglang napako ang tingin ni Sab sa mga mata ni Zero dahil eksaktong kapareho ito ng kanya. Tinanong niya kung kilala ba nito ang kanyang ina at sumagot si Zero na hindi pero kilala niya ang kanyang ama. Hindi kailanman inisip ni Sab na may ama siya at bago pa siya makapagtanong ng higit pa, itinuro ni Zero ang aklat na kinuha niya mula sa shelf. Sinabi ni Sab na kinuha niya ang aklat para matuto kung paano mangolekta ng halamang gamot pero sabi ni Zero, mahihirapan siya dahil napakapangit ng sulat ng sumulat nito kaso dagdag ni Sab ay halos kapareho raw ng kanyang sulat iyon, kaya't naiintindihan niya ito ng mabuti. Doon inamin ni Zero na ang sumulat ng aklat ay ang ama ni Sab na isa raw siyang henyo na walang katulad, at maaaring may mga lihim sa loob ng aklat na tanging si Sab lamang ang makakaunawa. Biglang dumating si Yohei dala ang pagkain at nagpasalamat kay Sab sa pagsama kay Zero at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makapagbigay ng mahika, pero nagpa siya si Zero na sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay na ang dahilan kung bakit naroon silang lahat ay para mag-evolve bilang mga tagagamit ng mahika. Pero kung ayaw niya talagang maging isang tunay na salamangkero at mas gusto lang manatiling tagapagtustos ng mahika, wala siyang pwesto sa misyong ito at makalipas ang kaunting oras ay pumasok sina Sab at Laius sa kagubatan. Bagaman nagulat si Sab sa simula at agad din siyang nakabawi at nagsimulang mamitas ng halamang gamot gamit ang gabay ng aklat, nakakita sila ng bangkay ng isang deer bago sila nakarating sa isang lugar na may mga pulang bulaklak at ito ang pangunahing halamang kailangan nilang kolektahin. Habang masayang ipinagdiriwang ni Laius ang natuklasan at biglang may kakaibang presensyang naramdaman si Sab sa paligid, paglingon niya ay nakita niya ang isang umuumbok na laman na may mga tinak na tumutubo rito at sinigawan niya si Laius na yumukod, pero huli na at bigla itong nagpaputok ng matutulis na spike. Tinamaan lang ng ilang hiwa si Sab pero paglingon niya ay nakita niyang si Laius ay nabutas at naipako ng buhay. Natarante si Sab sa nakitang matinding sugat ni Laius at gusto sana niyang gamutin ito, pero hindi pa siya kailanman nakapag-cast ng healing spell. Kaya't agad niyang binuhat si Laius at tumakbo pa uwi sa nayon na nasasaktan at hinahabol ang hininga habang ang bata ay unti-unting nawawalan ng malay sa sobrang sakit, habang hinimatay si Laius sa kanyang mga bisig sinisi ni Sab ang sarili dahil hindi niya pinraktas ang healing magic. Paulit-ulit siyang nagmakaawa para may tumulong sa kanila at bigla niyang narinig ang boses ni Leo. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya ang isang ibong gawa sa mahika na nakikipag-usap sa kanya at sabi ng ibon ay magpatuloy lang siya dahil kung magmamadali siya, may pag-asang mailigtas pa si Laius. Tumayo si Sab at muling naglakad papunta sa nayon habang mahinahon na nanalangin sa bawat hakbang, biglang dumating sina Zero at ang kanyang bayaran na mandirigma at humingi ng tawad si Sab dahil hindi niya napagaling si Laius, pero sinabi ni Yohei na ginawa niya ang lahat ng mag-isa at dapat siyang purihin. Dumating si Hawks at agad siyang inutusan ni Zero na magbigay ng dugo para mailigtas ang bata. Pinutol ni Hawks ang kanyang kamay at dumadaloy ang pulang dugo habang si Zero ay gumamit ng healing spell at agad silang nagtungo sa clinic. Pero nahimatay si Hawks dahil sa pagdurugo at si Zero naman ay nawalan ng malay dahil sa sobrang paggamit ng mahika. Ginagamot sila ng doktor at sinabihan si Sab na tumigil na sa pag-iyak pero hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Ikinwento niya sa lahat ang tungkol sa kakaibang halimaw na nakalaban nila sa gubat. Sabi ni Rox ay isa ito sa mga demonyong halimaw na nilikha ng mga demonyo para pahirapan ang mga tao. Ang halimaw na iyon ay nagpapanggap bilang mabangis na hayop at pagkatapos ay umaatake gamit ang mga spike na sumisipsip ng dugo at kalaunan. Ang mga spike na iyon ay nagiging bagong halimaw. Naniniwala si Zero na ang ganitong uri ng halimaw ay dapat na nasa Hilaga lamang. Kaya malamang ay may nagdala nito sa lugar na iyon ng sadya at nagdesisyon si Ellen na paimbestigahan ito kay Yohei, ngunit paglabas niya ng pinto ay sinalubong siya ni Holdem na dumating para magsagawa ng biglaang inspeksyon sa nayon. Pumunta ang dalawang beastman sa simbahan at kinausap si Dan tungkol sa sitwasyon,
Ikinwento ni Hold'em na may kumakalat na tsismis tungkol sa mga taong nanghuhuli ng mga halimaw at ibinibenta ito. Ang presensya ng isa sa gubat ay patunay na totoo ang tsismis. Nagdesisyon si Dan na isama si Lily para imbestigahan ang halimaw at si Yohei naman ay balak puntahan ang mga karatig na yun upang babalaan sila, dahil aalis ang dalawang pinakamalalakas na mandirigma na nag-aalala si Hold'em na baka humihina ang seguridad ng nayon. Kaya't hiniling ni Yohei kay Hold'em na siya na lang ang maiwan upang protektahan ang lugar. Matapos ang kaunting pangungulit ay pumayag rin ito at bigla namang pumasok si Zero at sinabing sasama siya kay Yohei. Sinubukan siyang pigilan ni Yohei at iginiit na pagod na ito at nauubos na ang mahika kaso dahil si Ellen ang boss niya ay napilitan siyang sumunod sa utos. Dumating si Hold'em sa ospital at ipinaliwanag sa mga estudyante ang lahat ng nangyari na kung paano siya nauwi bilang tagapagtanggol ng seguridad ng nayon. Pagkatapos ay inutusan niya silang bumalik sa kanilang mga bahay at iniwan si Rox na mag-isa. Nagduda si Rox sa timing ng pagdating ni Hold'em na tumugma sa pagkakatuklas ng halimaw. Pero sinabi nito na nagkataon lang iyon na kung gusto raw talaga niyang wasakin ang nayon ay matagal na sana niya itong ginawa. Tinanong niya si Rox kung hindi ba nito kayang gumawa ng paraan tungkol sa halimaw dahil alam niya na palagi siyang inaasahan ng kanyang dating master. Naalala ni Rox si Serena at ang master ni Hold'em na mabuting kaibigan niya. Namatay si Serena habang pinoprotektahan ang mga tao at alam niyang kung buhay pa ito. Siguradong hihilingin din nito na iligtas ang nayon na minsang naging bahagi ng kanyang pangarap. Tinanggap ni Rox ang misyon pero tinanong kung ano ang magiging kabayaran niya at sagot ni Hold'em. Kakausapin niya si Albus para pahintulutan siyang ma-access ang Grimoire of Zero at masaya namang pumayag si Rox sa alok. Samantala binanggit ni Sab sa kanyang mga kaibigan na natutunan niya ngayong araw na kailangan niyang magsikap para maging isang tunay na salamangkero. Kaya't hiniling niya sa kanila na turuan siya kung paano mag-cast ng spells kapalit ng muling pag-recharge ng kanilang mahika. Hindi naman tumutol ang dalawa at si Rox pa nga ay nagbiro at hinihiling na halikan siya ni Sab para sa recharge, pero dahil inosente si Sab at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito at agad tinanggihan ang hiling. Dumating bigla si Hold'em at sinabi ni Rox na dadalhin niya ang grupo sa inn para makapagpahinga. Kalma ang pakikitungo ni Hold'em pero halatang ayaw niyang sumama sa inn kung may babae. Bigla namang dumating ang ama ni Lias at tinawag si Sab para sa isang pribadong usapan at alam ng ama ni Lias na hindi kasalanan ni Sab ang pagkasugat ng kanyang anak. Alam din niyang iniligtas niya ang buhay nito pero sa kabila nito ay ayaw pa rin ng higanteng ama na muling lumapit si Sab sa kanyang anak. Naiwan mag-isa si Sab at bigla siyang inatake mula sa likuran na si Tyrant pala. Ang parehong witch hunter na nakalaban nila sa gubat at sinasakal siya nito at nawalan ng malay at pagkagising niya ay nasa loob na siya ng isang karwahe na may nakakulong, at narinig niya ang boses ng isang babae na tinanong kung hanggang kailan niya itatago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Biglang bumalik kay Sab ang mga alaala ng kanyang nakaraan at nakita niya ang kanyang ina na itinatago siya sa isang ligtas na silid. Pinayuhan siyang huwag lumapit sa kahit sinong mangkukulam na may kaparehong mata niya dahil kukunin nila ang lahat ng meron siya. Ikinandado siya ng ina pero biglang may pagsabog na yumanig sa buong bahay. Isang mangkukulam na uhaw sa kapangyarihan ang sumisira ng pader at sumigaw kay Sab na lumabas sa hideout kung ayaw niyang mamatay ang kanyang ina. Lumabas siya pero pinatay pa rin ng mangkukulam ang kanyang ina sa harapan niya na labis siyang naguluhan at nasaktan. Hinawakan siya ng mangkukulam at sinubukan na kunin ang kanyang kapangyarihan at ipinasok nito ang kamay sa kanyang dibdib at inaabot ang kanyang puso upang sipsipin ang kanyang mahika, pero bago siya tuluyang maubusan ng lakas, hinawakan ni Sab ang kamay nito at winasak ang katawan nito sa sobrang dami ng mahika at natunaw ng buhay ang mangkukulam. Sumigaw si Sab habang naaalala ang lahat ng ito at tinanggal ni Tyrant ang kanyang maskara at sinampal si Sab para matauhan. Sabi niya na si Grotto ang may utos na kunin si Sab ng buhay, kaya't hindi siya pwedeng saktan ng sobra. Biglang narinig nilang may paparating at dumating sina Holt at Cody na sakay ng isang karwahe na halos mawalan ng kontrol. Tumalon sila palabas bago ito bumangga at tumatapat mismo sa harap ng kinidnap na si Sab. Nagulat silang makita si Tyrant at agad na naisip ni Cody na kailangan nilang lumaban para iligtas si Sab. Pinipitas ni Cody ang kanyang buntot at inabot ito kay Holt na ginamit ito bilang offering sa isang spell. Pinakawalan ni Holt ang malalakas na asol na apoy laban kay Tyrant at hindi na siya nag-chant ng kahit anong spell, kaya hindi na ito na-block ni Tyrant.
Pinapabuti rin ni Holt ang kanyang kontrol sa mahika na naitama niya ang apoy sa tali ni Sab para maputol ito nang hindi siya masaktan. Hinihanda ni Tyrant ang sarili para lumaban pero biglang hinawakan siya ni Sab sa braso at binalaan siya na kapag gumalaw siya ay mamamatay siya. Sa kabilang dako ay nasa kagubatan si Holt para harapin ang isang demonyong halimaw. Ginamit niya ang kanyang staff na naghiwa-hiwalay sa maraming direksyon at nang matapos ito, tinipon niya ang mga piraso ng halimaw bago ito kainin at masaya siya sa pagkakatapos ng misyon. Ngunit nakatagpo siya ng isang lalaking namamaga ang katawan na saktan dahil sa mga ligaw na bubuyog. Dinala niya ito pabalik sa nayon na kung saan nakita niyang walang malay si Hold'em at ginigising niya ito at tinanong kung bakit siya naroon. Bigla niyang naalala na may lalaking dumating para ipaalam na dinukot si Sab. Agad na nagpa siya sina Holt at Cody na tulungan siya at sinubukan silang pigilan ni Hold'em. Pero bigla siyang nakatulog na parang may gumamit ng spell sa kanya at nagpanik si Hold'em sa posibilidad na nasa panganib ang mga estudyante. Pero pinakalma siya ni Holt at alam daw niya kung sino ang nasa likod ng pagdukot na isa raw itong plano ng punong guro mismo, upang subukan kung kaya ng mga estudyante ang ganitong klaseng sitwasyon at sang-ayon si Hold'em. Pero may problema, ang punong guro raw ay kumuha ng isa sa pinakadelikadong witch hunter para sa gawaing ito. Balik sa gubat ay sinuntok sa ulo ni Tyrant si Sab at pinatumba ito at tumawa siya sa dating kumpiyansang sinabi ni Sab. Pinagbabayo niya ang mga kamay nito gamit ang maso na pati ang mga kaibigan ni Sab ay pinatumba rin. Sabi niya ay masyado pa silang inosente para manakat ng kahit sino. Tumingin siya kay Sab at inisip na ang pinsalang iyon ay madaling maaayos gamit ang mahika kaya't malamang ay walang reklamo ang taong nag-utos sa kanya. Ngunit bigla na lang ay naputol ang kamay niya na may hawak ng maso at sa isang iglap, pinuluputan siya ng matutulis na lubid sa lahat ng direksyon. Napagtanto ni Tyrant na ito ay gawa ng paring may piring sa mata pero tiwala si Dan na nakita nila siyang umalis ng nayon kanina. Lumabas siya mula sa pinagtataguan at sinabing bumalik siya dahil binalaan siya ng mga daga ni Lily na may salot daw na pumasok sa nayon. Pinatay niya ang lahat ng mga parol sa paligid at dahil natakpan ng ulap ang buwan ay nagdilim ang paligid. Sa ganitong dilim ay nakatago ang sobrang sensitibo na mata niya at may mata si Dan na gaya ng sa mga wizard at sapat ang lakas niya para putulin ang dalawang binti ni Tyrant. Matapos niya itong gawin ay sinabi niyang huwag na itong mag-alala na madali lang namang ayusin ang lahat gamit ang mahika. Sumuko si Tyrant at tumigil sa pakikipaglaban at di nagtagal ay dumating sina Zero at Yohi at akala nila ay convert na ni Dan ang kalaban sa isang masamang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating din sina Hawks at Hold'em sa lugar at nagulat si Hold'em na nagawa ni Tyrant pabagsakin ang tatlong estudyante ng mag-isa. Tinanong siya ni Zero kung ano ang relasyon niya sa kriminal at saka ba ay napatulo ng ihi si Hold'em at nagtago sa likod ni Hawks at sabi ni Zero na nakasalalay ang kanyang buhay sa sagot niya. Dinala ng lahat ang grupo sa dungeon sa ilalim ng simbahan. Doon inamin ni Hold'em na binigyan si Tyrant ng utos na ilabas ang isang estudyante mula sa nayon ng buhay kapalit ng pag-aalis ng kanyang kriminal na record. Napagtanto ni Hawks na ito ay isang pagsubok upang masukat ang kakayahan ng nayon na protektahan ang mga estudyante. Habang sinisisi ng lahat si Hold'em sa kanyang kakulangan bilang tagapagtanggol, naniniwala si Zero na ipinakita ng pangyayaring ito ang kahinaan ng depensa ng nayon subalit sina Yohi at Dan ay naniniwalang ang sitwasyon ay lumalalang dahil napilitang silang harapin ang isang demonyong halimaw. Sa bandang huli ay napilitan silang aminin na ang nayon ay wala talagang sapat na puwersang pandepensa. Sa kabila nito ay naniniwala pa rin si Yohi na kaya nilang protektahan ang nayon pero kapag tinangkang protektahan ang ibang mga nayon, doon na nagkakaroon ng mas malaking problema at alam ni Zero na hindi nila maaaring pabayaan ang ibang mga nayon, dahil kung hindi ay madudungisan ang reputasyon ng kanilang sariling nayon. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang nagbigay ng ideya si Hold'em at gamitin si Tyrant bilang dagdag na puwersang panlaban. Tumutol si Tyrant na sinabing hindi iyon bahagi ng kasunduan pero sagot ni Hold'em, nabigo na siya sa unang kasunduan kaya't kung gusto niyang mabuhay ay kailangan niyang sundin si Zero. Tinanggap ni Zero ang mungkahi pero kinabukasan nang ipinaalam niya ito sa mga estudyante ay mariing tumutol si Holt. Naniniwala siyang maaaring traidorin sila ni Tyrant anumang oras at mas nararapat daw itong patayin at sinabi naman ni Hawks na kung paghihiganti lang ang nais ni Holt, lalo lang niyang pinapalala ang siklo ng puot sa pagitan ng mga mangkukulam at mga ordinaryong tao. Ipinaliwanag niya na maraming kasalanan si Tyrant pero binibigyan siya ngayon ng pagkakataon na itama ang mga ito kapalit ng pagprotekta sa nayon.
Tumugon si Holt na marami ng inosente ang pinatay ni Tyrant pero sabi ni Dan, noong nasa simbahan pa siya ay pinapatay rin niya ang sinumang iniuutos sa kanya kahit wala mang kasalanan. Sabi naman ni Hawks ay maging ang team ni Holt ay maraming napatay na mangkukulam kaya kung ganun ay dapat lang din siyang papatawan ng kamatayan, dahil sa matinding pressure ay umatras si Holt sa panawagan na bibitayin si Tyrant at sa halip, hiniling niyang si Tyrant ay mabuhay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Wilray. Pinakiusapan niya ang lahat na laging pagmasdan ito para masigurong hindi siya muling makakagawa ng kasamaan. Kinabukasan ay bumalik si Holdem mula sa nayon at inalok si Holt na sumama sa kanya patungong Forbidden Library sa Hilaga. Tumanggi si Holt, mas interesado raw siyang masaksihan ang paglaki ng kanyang mga estudyante kaysa sa pagbabasa ng grimoire ni Zero. Pag-uwi niya ay nadatnan niya si Sab na nagsabi sa kanya na bumalik na ang kanyang mga alaala at ipinaliwanag niya na ang mga ito ay masasakit na alaala. At pakiramdam niya ay hindi niya ito kusang naalala at iginiit ni Sab na pakiramdam niya ay hindi pa rin siya tunay na tao dahil kahit na bumalik na ang kanyang mga alaala, hindi pa rin niya naiintindihan ang damdamin ng isang tao. Ibinunyag niya na sinabi ni Holt sa kanya na mahal siya nito at agad na mula sa hiya ang dalaga pero si Sab, hindi pa rin niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng magmahal ng isang tao at gusto niya talaga itong maintindihan. Sabi ni Holt ang pagmamahal ay ang pakiramdam na espesyal sa iyo ang isang tao at sagot naman ni Sab, espesyal naman daw sa kanya si Holt pero sagot ni Holt ay hindi ibig sabihin no na mahal na siya nito, kaya nagdesisyon siyang bigyan pa si Sab ng mas malinaw na ideya kung ano ang totoong pag-ibig at ito raw ay yung kagustuhan na mapalapit palalo sa isang tao. Habang iniisip ito ni Sab ay naalala niya ang mga sandaling magkasama sila ni Holt at binanggit niyang baka mas gusto niya nga si Holt. Si Holt bagamat halos mabasag ang puso ay hindi pa rin nagalit na halos tawagin niya na si Sab na bobo pero nagtitimpi siya. Sa halip ay sinabi niya kay Sab na pwede siyang lumapit sa kanya kung kailan niya gustong humingi ng payo tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ay humiling si Holt na i-recharge niya ang kanyang mahika pero bago pa man niya ito magawa, biglang pumasok sa isip ni Sab ang alaala ng mangkukulam na natunaw dahil sa sobrang mahika. Napaurong siya at binanggit kay Holt na hindi siya makakapagbigay ng mahika ngayon sabay takbo papunta kina Zero. Pagdating niya sa bahay ni Zero na medyo kinakabahan siya, pero agad ding kumalma nang maupo siya para uminom ng tsaa. Ikinwento niya na basta na lang bumalik ang kanyang alaala pero binanggit ni Zero na bumalik ito dahil nailagay siya sa panganib. Masaya si Zero na hindi siya labis na naapektuhan sa pagbabalik ng mahihirap na alaala, at sinabi niyang ito ay dahil hindi na siya isang walang laman na tao. Pinayuhan ni Zero si Sab na harapin ang kanyang mga alaala at pagdaanan ito kung gusto niyang lumakas para maprotektahan ang lahat, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sab na binalaan siya ng kanyang ina na umiwas sa isang mangkukulam na may parehong mata gaya ng sa kanya. Ngumiti si Zero at kumislap ang mga mata niya habang isiniwalat ang lihim sa likod ng kanilang magkatulad na mga mata, ibinunyag niya na ang ama ni Sab na si Magician Roman 13 ay kapatid niya, at pareho nilang namana ang mata mula sa kanilang ama. Nagulat si Sab sa revelasyong ito at kumislap din ang kanyang mga mata na tila tumutugon sa mga mata ni Zero. Dagdag pa ni Zero na si Wizard Roman lang ang natatanging pamilya niya noon at gagawin nito ang lahat para sa kanya kaya pati ang kapanganakan ni Sab ay may kinalaman dito. Ipinaliwanag niya na nauubos na noon ang mahika ni Roman kaya't hinanap nito ang ina ni Sab at nagkaanak sa kanya, dahil ang kombinasyon daw ng kanilang dugo ay makakalikha ng isang magician na may walang hanggang mahika. Plano sana niyang ialay ang kapangyarihang ito kay Zero pero nalaman ng ina ni Sab ang plano at tumakas siya kasama ang sanggol. Binanggit ni Zero na ang sakit na naramdaman ni Sab ay dahil sa kanya, pero sabi ni Sab na hindi kasalanan ni Zero, sa halip ay kinikilala niya ito bilang dahilan ng kanyang pagkabuhay. Natawa si Zero at iginiit na namana ni Sab ang pinakamagandang katangian ng magician. Ipinaliwanag ni Sab na gusto pa niyang malaman ang tungkol sa kanyang ama at sabi ni Zero ay sobrang rasyonal nito kaya't nagsimula ito ng isang digmaan para sa layuning ang mga mangkukulam ang mamuno sa mundo. Matapos marinig ito ay iginiit ni Sab na kaninang umaga ay natakot siyang bigyan ng mahika si Holt dahil baka mamatay ito, pero gusto raw niyang ipagpatuloy ang pagbibigay ng mahika sa kanilang lahat, kaya lumapit siya kay Zero para humingi ng tulong. Ngumiti si Zero at iniabot ang kanyang kamay kay Sab at mula ngayon, magsasanay sila sa pagkontrol ng pag-ikot ng mahika at hinawakan ni Sab ang kamay niya at sinimulan nilang paikutan ang mahika.
ngunit bigla nilang narinig ang isang sigaw mula sa labas pero hindi pinayagan ni Zero si Sab na umalis dahil kailangan pa nitong matutunang kontrolin ng maayos ang kanyang mahika bago tumulong sa iba. Samantala ay pumunta si Ro sa lawa at nagdesisyong kalimutan na lang ang narinig niyang sinabi ni Sab na gusto raw siya nito, pero biglang lumitaw si Ro sa likuran niya at sinabing totoong ang gusto siya ni Sab. Natakot siya sa narinig at sinabihan si Ro na hindi dapat binabanggit ang nararamdaman ng ibang tao lalo na kung hindi pa ito handa. Pero hindi siya pinakinggan ni Ro at tinanong kung aalis na ba siya dahil narinig daw niya na ang mga mangkukulam ay lumalayo kapag minahal sila ng kanilang estudyante. Inamin ito ni Ro pero bigla siyang niyakap nito at nakiusap na huwag siyang umalis, nangako siya na hindi siya aalis hanggat hindi natatapos ang kanilang espesyal na pagsasanay. Bigla nilang narinig ang sigaw ni Cod mula sa ospital at agad silang tumakbo papunta roon at natuklasan nilang nagkaroon ng labanan, sugatan si Cod habang hinuli ng tyrant ang batang iniligtas ni Ro at inutusan siya ni Ro na pakakawalan ang bata at sinunod naman niya ito. Pero agad namang kumuha ng bubog ang bata at sinugod si Ro na agad niya ring napabagsak gamit ang spell na Luden. Ikanadina ang bata at sabi ni Cod na malamang ay isinusugo ito ng simbahan para gumawa ng gulo. Bigla namang dumating ang isang babae at sinabihan si Cod na huwag magsalita na parang lahat ng simbahan ay masama. Nakilala ni Ro ang pulang buhok na nerd si Heartful at ang guro sa nayon na nagdala ng tanghalian para sa mga pasyente. Nagbigay siya ng pagkain kay Tyrant at kahit sa batang walang malay at nalungkot si Heartful para sa bata at naniniwalang pinadala ito ng mga walang pusong tao, pero paniwala ni Ro ay bitag lang ito para makita ang magiging reaksyon nila. Habang nag-uusap ang lahat kung anong gagawin sa bata ay lumapit si Heartful kay Tyrant at sinubukan na turuan ito ng wastong asal sa pagkain. Wala itong pakialam dahil ang alam lang niya ay ang pumatay ng target at sinabihan siya ni Heartful na tigilan ang kilos na parang gangster dahil walang matatakot sa kanya sa nayon. Sinubukan nitong patunayan ito sa pamamagitan ng pagsasakal sa babae, pero agad siyang tinutukan ng baril ni Ro kaya umatras siya na kahit nasasakal. Sinabi ni Heartful na wala iyon sa kanya at inalok pa si Tyrant na ipasyal sa buong nayon. Pagkaalis nila ay dumating si Yohei at matapos ang maikling usapan tungkol sa kung anong gagawin sa bata, sinabi ni Yohei na wala na siyang makitang silbi sa pagtatalo pa at ipapasa na lang daw niya ang bata kay Dan para ito na ang kumalap ng impormasyon gamit ang marahas nitong paraan. Pero sabi ni Ro ay hindi niya sigurado kung tamang desisyon ito dahil baka aksidenteng patayin lang ito ni Dan. Bigla namang may lumipad na bagay papunta sa kanya na agad niyang nablock. Galing ito kay Dan na hindi natuwa sa pag-uusap tungkol sa kanya sa likod niya. Nalaman nilang matagal nang nagising ang bata at narinig nito ang lahat at binuksan nito ang mga mata at sumugod, pero agad siyang sinasakal at binagsak sa kama ni Dan at pinatalikod siya at inupuan habang pinagsabihang kilalanin ang sarili niyang sitwasyon. Hiningi ni Dan kay Ro na diliman ang silid at ginamit nito ang kapangyarihan ng kanyang tungkod para gawing parang gabi ang paligid. Inalis ni Dan ang takip sa kanyang mata at tumingin ng diretso sa bata habang nagsimulang magtanong, sinabi niya na kapag nagsisinungaling ang bata ay mapaparusahan ito. Tinanong niya kung mag-isa lang ba ito at kung may darating para iligtas siya. Pinagmasdan ni Dan ang bawat maliit na galaw ng mukha ng bata para malaman kung nagsisinungaling ito o hindi at pagkatapos noon, sinabi niyang kaunti lang ang nakuha ni Ro at Yohei na impormasyon. Pero paniwala ni Ro na kung may kasamang halimaw ang batang ito, ibig sabihin may makapangyarihang tao sa simbahan na kasangkot dito at ibig sabihin, may mas malalim pang lihim na nangyayari na kailangang tuklasin para sa kaligtasan ng nayon. Narinig ni Ro ang usapan at hindi natuwa na ang matatanda ang nagdedesisyon sa lahat. Naglakad-lakad siya sa paligid ng nayon at napadaan sa paaralan kung saan laking gulat niya na nakitang nagtuturo si Tyrant sa mga bata kung paano gumawa ng basket. Tinanong niya si Heartful kung anong nangyayari at iginiit nitong si Tyrant ay gumagawa ng bitag para manghuli ng isda, para raw itong malaking bata na sinusubukan siyang takutin tuwing may pagkakataon. Nang makita ni Ro si Tyrant na naglalaro kasama ang mga bata at biglang pumasok sa isipan niya ang alaala ng pagpatay nito sa kanyang kaibigan, nalito siya at nasaktan at ayaw niyang iwan ang mga estudyante sa piling ng isang mamamatay tao. Kaya niya nagpasya si Hawks na bantayan si Tyrant pero hindi natatakot ang mga estudyante sa kanya at sabi ni Heartful, tinuturuan niya ang mga bata na huwag matakot sa kahit ano nang walang sapat na dahilan at samantala, nakatanggap si Cod ng mensahe mula sa daga ni Lily na ipinagpaliban ang paglilipat ng bata pahilaga.
Naasar si Cod sa balita pero nagpasya pa ring isama ang bata kung saan at habang naglalakad sila, reklamo ng reklamo ang bata na sana'y mamatay na siyang isang bayani at maalala sa kasaysayan dahil naniniwala siyang ang mga mangkukulam at nilalang na halimaw ay dapat lipulin. Naiinis si Cod sa sinasabi ng bata pero dinala pa rin niya ito sa simbahan kung saan pinakain sila ni Lily. Napahanga ang bata sa lasa ng pagkain pero nang alisin ni Cod ang hood ni Lily at nalaman niyang isa itong daga girl at natakot siya, humingi ng tawad si Lily sa panloloko at nahiya ang bata sa pagiging bastos niya. Dinala ni Cod ang bata sa isang maayos na silid para makapagpahinga, at doon niya napagtanto na maraming kasinungalingan ang sinabi ng simbahan tungkol sa mga beastmen at kinagabihan. Ipinakita ni Sab ang resulta ng kanyang pagsasanay kay Zero kaya na niyang gamitin ang light spell ng maayos at hatiin ito sa iba't ibang anyo. Napahanga ang kanyang mga kaibigan at hiniram niya ang staff ni Luden kay Hawks para sa isang eksperimento. Masaya naman si Hawks na ipapahiram ito pero bigla niyang sinabi kay Hawks na gusto niya itong pakasalan na ikinagulat ni Hawks lalo't naalala niyang nasa 300 taong gulang na siya kaya technically legal. Nakiusap si Hawks na tigilan na ang usapan pero pinagalitan niya si Sab. Kinabukasan ay nagkaroon ng panaginip ang batang tinawag na Kat tungkol sa kung paano siya na brainwash ng simbahan para maging sandata laban sa mga mangkukulam. Nagising siya mula sa bangungot na iyon at inanyayahan siya ni Hawks na sumama sa pangingisda kasama ang mga bata sa nayon. Habang nasa ilog ay tinanong ni Kat si Hawks kung paano niya nagagawang pagkatiwalaan si Tyrant. Sagot ni Hawks na ang tiwala ay kailangang pinaghihirapan at hindi pa niya ito lubusang pinagkakatiwalaan. Pero handa siyang bigyan ng pagkakataon hindi lang si Tyrant kundi pati si Kat. Hiniling niya na maging mabuting bata ito at iwasang mambulaho at biglang umalangaw-ngaw ang sikmura ni Kat, pero tinawanan lang ito ng iba at mukhang may itinatago si Kat, samantala ay ginigising ni Sab si Hawks na medyo nataranta nang makita siyang nasa silid nito. Pero ang gusto lang ni Sab ay ipagpatuloy ang eksperimentong binanggit niya kahapon. Gumawa siya ng magic potion gamit ang kaalaman mula sa librong isinulat ni Number 13, hindi maintindihan ni Hawks ang mga nakasulat sa libro kaya't nagulat siya nang malamang nauunawaan ito ni Sab. Lalo siyang nabigla nang malamang ang kanyang ama pala ang may akda ng aklat, gulat siya na alam ni Sab na si Number 13 ang kanyang ama at tila wala lang ito sa kanya, kahit na ito ang pinakamalupit na kontrabida sa nakaraang siglo. Sabi ni Sab na ang mahalaga ay natuklasan niya kung paano ipagsama ang mahika sa mga potion. Ang potion na nilikha niya ay kayang mag-replenish ng mahika ng isang wizard at nilagyan niya ng patak ang core ng staff at agad itong lumiwanag. Kusal nitong kinuha ang test tube mula sa kamay ni Sab at sinipsip ang potion, tapos parang nagsayaw sa tuwa at hinawakan ito ni Hawks at nadiskubre niyang ito ay may lakas na katumbas ng dalawang mangkukulam. Natuwa si Sab sa pagkontrol ng staff sa enerhiya. Umalis siya para gumawa pa ng potion pero bago siya umalis ay tinangkang kumbansihin si Hawks na manatili. Nagtaka si Hawks sa kanyang mga sinabi at pinaalis siya saka siya nagtungo kay Kat at habang kasama ni Hawks si Kat at ang iba pa, pinapanood nila ang mga bata habang naliligo sa ilog. Naalala ni Tyrant ang kanyang mapait na kabataan sa kamay ng abusadong ama at kung paano siya natutong gumawa ng mga bitag para mabuhay bilang isang mangangaso. Noon ay may isang marahas na noble na kumuha sa kanya para gumawa ng mga bitag upang pahirapan ang mga tumatakas na alipin. Pero pinatay ng grupo ni Dan ang noble at pinilit si Tyrant na sumama sa kanilang organisasyon kung saan siya ay naging isang mamamatay tao. Nabalik siya sa kasalukuyan nang dumating si Heartful at pinag-usapan nila kung bakit siya narito sa nayon ng mga mangkukulam. Wasak ang kanyang bayan dahil sa Witch of the North at nakipaglaro siya sa mga estudyante sa ilog. Tinanong ni Holt si Tyrant kung may gusto ba siya sa guro pero napansin nilang parang zombie si Kat habang lumalapit sa ilog. Naramdaman ni Tyrant sa instinct niya na may panganib kaya't sinabihan ang lahat na lumayo kay Kat. Biglang sumabog ang tiyan ni Kat at lumitaw ang isang malaking bibig mula roon at agad na tumalon si Tyrant sa pagitan ng halimaw at ni Heartful. At sinipa si Kat palayo tinangka niya itong suntukin pero biglang tumubo ang mga matatalim na braso sa likod ni Kat at naputol ang kamay ni Tyrant. Agad niyang kinarga si Heartful at tumalon palabas ng ilog bago sila maaabutan ng halimaw. Ginamit ni Holt ang kanyang sleeping magic para patigilan ang halimaw kaso wala itong epekto at nagsimulang tumubo pa ng mas maraming bibig ang katawan ng halimaw. Napagtanto ni Tyrant na may dala si Kat na higit pa sa isang halimaw isang uri ito ng suicide attack. Sinabi niya sa lahat na tumakas para siya na lang ang makakalaban sa halimaw pero iginiit ni Holt na wala siyang lakas para makipaglaban pa.
Sumagot naman si Heartful na siya na ang magdadala sa mga bata sa ligtas na lugar at bahala na ang iba sa laban. Lumabas si Kat mula sa tubig at inutusan ni Holt si Tyrant na pigilan ito habang nagkakabigkas siya ng spell. Hinawakan ni Tyrant ang mga kuko ni Kat at sinubukang lumayo rito pero patuloy pa rin sa pag-atake ang halimaw. Habang nagkakabigkas ng spell si Holt at sinabi niya kay Tyrant na lumayo na ngunit kinailangan nitong isakripisyo ang isa niyang binti para makalayo sa halimaw. Nababalot sa isang stone pillar ang halimaw dahil sa spell ni Holt pero hindi pa rin ito sapat, tuloy pa rin ang pagtakbo ng halimaw at itinatagas si Tyrant. Napagtanto nilang kailangan talaga nilang patayin ang halimaw ngayon at tumalon si Tyrant patungo sa halimaw at sinabi kay Holt na hatawin ito ng buong lakas. Nagdadalawang isip si Holt pero pinutol ni Cod ang kanyang buntot gaya ng dati at iniabot ito sa kanya. Sinimulan ni Holt ang kanyang pagbibigkas ng spell para sa Blue Flame Attack at sa oras ng kanyang pagbigkas, tinusok ng halimaw ang dibdib ni Tyrant at inakala niyang katapusan na niya iyon. Pero nang tamaan ng attack ni Holt ang halimaw at nasunog ito at ginamit ni Cod ang pinakamalakas niyang healing spell para tuluyang pagalingin ang mga sugat ni Tyrant, sa kasamaang palad ay hindi pa tapos ang problema nila na mula sa nasunog na bangkay ng malaking halimaw, nagsilabasan ang daan-daang maliliit na halimaw. Napagtanto ni Tyrant na wala na silang pag-asa at wala na siyang lakas para tumakas dahil sa matinding pagkawala ng dugo, kaya dumating sina Holt at Cod para suportahan siya. Bigla niyang naisip ang isang bagay at agad silang pinapadapa at sinabi niya sa kanila na manahimik dahil may paparating na tulong. Dumating si Holt at ipinaalam kay Luden na oras na ng merienda at si Luden na makapangyarihan pa rin ay nagbago ng anyo at naging dambuhalang bibig na nilamon ang lahat ng maliliit na halimaw. Sa huli pagkatapos ng lahat ay inorganisan ni Cod, Sab at Holt ang isang libing para kay Kisha at bigla nilang nakita ang isang dragon na lumilipad sa itaas ng nayon at agad silang nagtungo roon. Doon nila nakilala ang isang kabalyero na nakasakay sa dragon at ipinabatid sa kanila na silang lahat ay pinapatawag pabalik sa Academy of Magic dahil maaaring maging battlefield ang nayon. Agad na tumingin ang lahat kay Zero para humingi ng paliwanag at sinabi ni Cod at Holt na kung magkakaroon talaga ng digmaan, kakailanganin nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha. Ngunit ipinaliwanag ni Zero na kung hindi sila susunod sa utos na bumalik sa Academy na sila ay mapapalayas. Sa puntong ito ay idineklara ni Sab na kung ganoon ang kalakaran na mas pipiliin niyang huminto sa Academy para makatulong sa digmaan, alam niya na bilang mga mangkukulam at wizard hindi sila pwedeng umatake kahit sila pa ang unang salakayin, kaya ang tanging paraan para lumaban ay ang paggamit ng mga bitag. Dagdag pa ni Sab na gagawa siya ng mga bitag na huhuli sa mga kalaban nang hindi pinapatay ang mga ito para mabilis nilang matapos ang digmaan. Tinanong siya ni Zero kung paano niya ito gagawin at ipinakita niya ang magic potion na ginawa niya at nagulat si Zero sa resulta. Ipinaliwanag niya na kung mapapabilis nga ni Sab ang pagtatapos ng digmaan dahil sa potion na ito, papayagan niya itong makapagtapos agad bilang kapalit ng pagpapaalis at pumasok si Hawk sa silid at idineklara na ito na ang magiging magandang pagkakataon para isagawa ang graduation exam para kay Sab. Ngunit binanggit ni Zero na ito ay usapin ng Academy at hindi niya dapat panghimasukan pero nagreklamo si Hawks, sinabing kung pauuwiin nila ang mga estudyante ay aalis na rin siya at gusto niyang manatili para protektahan ang nayon kaya nagtantrums siya gaya ng dati at nakiusap kay Zero na payagan silang lahat na manatili at lumaban. Pumayag si Zero na kakausapin si Albus tungkol dito at agad namang natuwa si Hawks habang iniisip ang kasiyahan na dala ng paparating na digmaan. Nagpadala si Zero ng mensahe kay Albus ukol sa mga bagong detalye at na-impress ito sa ideya ng pagwagi sa digmaan nang walang namamatay. Mas lalo pa siyang natuwa sa posibilidad na gamitin ang digmaang ito para lubos na ipapahiya ang anti-witch faction sa harap ng buong mundo, kaya ipinadala niya si Hold'em para maghanap pa ng mga kakampi at nangakong susuportahan sila sa lahat ng paraan. Samantala sa nayon ay sinubukan ni Hawks ang magic potion ni Sab at kahit isang patak lang ay agad nitong napuno ang kanyang magic. Tinanong niya si Sab kung paano niya ito nagawa at sinabi nitong nakita niya ang recipe sa isang libro na isinulat ng kanyang ama. Nabigla ang mga hindi nakakaalam na isang sorcerer pala ang ama ni Sab at mas lalo silang nagulat nang isiwalat niyang ang kanyang ama ay ang kilalang masamang mangkukulam na si Sorcerer 13. Sa kabilang eksena ay pinatawag ni Heartful si Tyrant sa klase dahil gusto ng mga bata na pasalamatan siya sa pagprotekta sa kanila kahapon. Hindi makapagsalita si Tyrant kaya't sinubuan siya ni Heartful ng cookie dahil tila nawawala siya sa sarili.
Matapos makipaglaro sa mga bata na silang dalawa na lang ang naiwan at sinubukan ni Heartfall na lumapit sa Witch Hunter dahil alam niyang may gusto ito sa kanya, ngunit pinili ni Tyrant na lumayo at naniniwalang hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig. Pumunta siya sa inn at nadatnan si Hawks na kumakain, tinukso siya nito tungkol sa relasyon niya kay Heartfall bago dumiretso sa tunay na pakay. Ipinaliwanag niyang balak ni Sab na gumamit ng mga bitag para tapusin agad ang digmaan, magiging mahalaga ang kakayahan ni Tyrant sa plano nila. Sinabi ni Hawks na kahit hindi siya sang-ayon na si Tyrant ay ganoon kahalaga sa plano, dahil sa sakripisyong ginawa nito para sa iba, handa siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon at pagkaalis niya ay bumalik sa isipan ni Tyrant ang kanyang mga sinabi at siya ay nababalisa sa pagitan ng pagsisisi sa kanyang nakaraan at takot sa hinaharap. Kinabukasan ay lumibot si Tyrant sa nayon para ayusin ang mga bitag at palakasin ang depensa, samantala sina Zero at ang tatlong estudyante ay nagpaplano kung paano pipigilan ang kalaban at sina Hawks at Yohi ay nanunood lang sa malayo. Binanggit ni Yohi na kung malalakas ang mga kalaban ay magiging walang silbi ang mga bitag at mapipilitin silang makipaglaban ng patayan. Dumating si Dan at sinabing humigit kumulang 10,000 katao ang puwersa ng kalaban pero karamihan ay mahihirap na magsasaka at karaniwang tao. Layunin ng anti-witch faction na pilitin ang mga mangkukulam na patayin ang mga ito para magmukha silang kontrabida. Biglang dumating si Lily at tinawag si Yohi para tumulong maghanda ng pagkain at sinabihan siya ni Dan na sumama na lang sa mga ililikas na mamamayan mamayang gabi. Pero tumanggi si Lily na gusto niyang manatili para protektahan si Dan at napaluha si Hawks kaya niyakap niya si Lily. Ngayon ay pareho nang iniisip ni na Hawks at Yohi na may namamagitan kina Dan at Lily lalo na sa mga bagay na ginagawa ng magkasintahan sa gabi, ngunit sinaway lang sila ni Dan dahil puro kalokohan ang sinasabi nila at pagkatapos, pumasok si Yohi sa kusina habang ipinakita naman ni Hawks kay Dan ang sample ng halimaw na nakuha mula sa tiyan ng isang namatay na bata na nakalimutan na niya ang pangalan nito. Naniniwala siya na ang halimaw na ito ay magpapatuloy sa pagdami hanggang sa tuluyang wasakin ang buong kontinente, pero ayon kay Dan na baka nakahanap ang anti-witch faction ng paraan para wasakin ito bago nila ito pinalaya. Gayunpaman ay kahit ang mga matataas na opisyal ng simbahan ay walang alam sa impormasyong ito, at napagtanto ni Hawks na ang tanging may alam kung paano mapigilan ang mga halimaw ay siya rin palang tunay na utak sa likod ng lahat. Kinagabihan ay nagtipon ang lahat para muling pag-isipan ang kanilang mga plano dahil napansin nilang marami pa rin itong kahinaan. Lumapit si Sab kay Zero at sinabi sa kanyang gamitin ang lahat ng mahika na kailangan niya mula sa kanya. Ayon sa kanya ay dahil si Zero ang may responsibilidad na dalhin ang kapayapaan sa pagitan ng mga mangkukulam at mga karaniwang tao sa Timog. Dapat niya itong gawin kahit anong mangyari, kabilang na ang paggamit ng kanyang mana. Tinanggap ni Zero ang kanyang alok at hinawakan ang kanyang kamay, sabay iginiit na siya na ang bahala kung gaano karami ang mahika ang ibibigay at ibinuhos ni Sab ang kanyang mahika at labis na nabigla si Zero dahil higit pa ito sa inaasahan niya. Ang mahika ng bata ay sobrang lakas at makapal kaya't napilitan siyang bitiwan ang kamay nito upang hindi siya ma-overload. Kahit na naipasa na ang malaking halaga ng mahika kaunti lang ang nabawas kay Sab at dahil dito, labis ang pagkamangha ni Zero at binigyan niya si Sab ng titulong Wizard of the Abyss, binati siya ng kanyang mga kaibigan ngunit pinayuhan sila ni Zero na kapag may isa man sa kanila na pumapalpak sa digmaan, lahat silang tatlo ay mapapatalsik. Samantala si Rox ay nagmamanman sa kampo ng kalaban at nadiskubre niyang mas malakas pala ang mga ito kaysa sa inaasahan. Hindi lang sila mahusay sa gamit kundi may sarili rin silang base at may halimaw pa na sinapian ng demonyo. Sa halip na matakot ay natuwa siya at naisip na magiging mas masaya ang laban. Dumating na ang hukbo sa kagubatan malapit sa nayon pero bigla silang inatake ng mga dambuhalang ligaw na daga na pinamumunuan ni Lily. Kaya nagbago sila ng ruta ngunit napuno rin ito ng mga patibong at sa unang bitag pa lang, ang mga matatalas na lubid ay agad naputol ang mga braso at binti ng mga sundalo. Nagsisigawan sila sa sakit nang biglang bumagsak ang berdeng ulan mula sa langit at agad na pinagaling ang mga sugatan, nabuo muli ang kanilang mga katawan at nabasa nila ang mga mensaheng nakasulat sa mga puno kung natatakot ba sila sa maliit nilang biro. Sa ibang bahagi naman ay naapakan ng mga kabalyero ang mga patibong na nagpasiklab sa kanila, pero kahit nasunog sila ng ilang segundo wala ni isa ang nasaktan at gayunpaman ay nawalan sila ng armor at mga damit. Napagtanto ng komandante na ang mga mangkukulam ay nagpapakita ng awa kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na umatras.
Pero hindi sumunod ang mga bayaran na mandirigma na pinamumunuan ng isang halimaw na sinapian ng demonyo na isang dambuhalang toro. Natanggap ni Zero ang balita mula sa labanan at sinabi sa mga estudyante na umatras na ang lahat ng tropang tao na ibig sabihin, epektibo ang kanilang mga patibong. Nagsaya ang mga estudyante pero binanggit ni Zero na may mas matitinding kalaban pang paparating. Tinanong siya kung gaano kalakas ang mga sinapian ng demonyo at ipinaliwanag niyang sila ay mga mas malalakas na bersyon ng mga Beastman at kaya nilang gumamit ng ilang mahika nang walang incantation. Nag-aaway sina Dan at Yehoy kung sino ang tatapos sa sinapian ng demonyo, nang biglang may natanggap silang mensahe mula kay Lily na nangangailangan ng tulong at agad silang tumakbo papunta sa kanya at nahuli na si Lily ng Demonic Bull at ng kanyang mga tropa. At balak nilang dalhin siya sa nayon para kainin sa harap ng kanyang mga kaibigan bilang pangtakot. Dumating si Dan at pinagtataga ang mga kalaban gamit ang kanyang mga lubod at nakawala si Lily sa lambat at napanood niyang pinagtataga ng pari ang mga mercenaryo. Hinuli siya ng Demonic Bull at sinabing kakainin na siya pero biglang sumugod si Dan gamit ang kanyang nagniningning na karit at pinutol ang braso ng halimaw. Nagtago si Lily sa likod niya habang napagtanto ng Demonic Bull na hindi na bumabalik ang kanyang naputol na braso kahit sobrang lakas ng kanyang paggaling. Sinabi ni Dan na siya ay may kapangyarihan ng isang wizard at pari kaya hindi gagana ang paggaling ng halimaw kahit ibigay pa niya ang kaluluwa niya sa Demon King. Walang pakialam ang Demonic Bull at pinipilas ang natitirang bahagi ng kanyang braso para ito'y muling tumubo at sa oras na iyon, dumating si Yehoy at pinagtataga ang lahat ng mercenary sa kanyang dinadaranan habang bumubulwak ang dugo sa paligid. Gayunpaman sa ginamit ng Demonic Bull ang kanyang kapangyarihan sa mga patay niyang kasamahan at agad silang pinagaling at pinapatayo, lahat sila ay naging parang mga zombing tagasunod at sinabihan ni Dan si Lily na magtago habang sila'y nakikipaglaban. Sinunggaban ni Yehoy ang Demonic Bull at iniwan ang iba pang mga kalaban kay Dan. Samantala ay dumating na rin sa nayon ang natitirang mga Beastman, pero marami sa kanila ang nahulog sa mga patibong at natusok hanggang mamatay ng mga nakatagong spike. Minaliit sila ni Tyrant sa kanilang pagiging tanga sa mga simpleng bitag at tinawag naman siya ng mga mercenaryo na isang traidor sa simbahan. Bigla silang pinuntirya ng mga mahiwagang palaso na pinakawalan ni Hulk. Inutusan ng pinuno ng mga mercenaryo ang kanyang mga tauhan na patayin ang tatlong salamangkero. Pero lumundag si Tyrant upang harapin sila at agad silang pinagtataga at nagsitakbo ang mga mercenaryo upang makaiwas sa kanya, ngunit dumating si Azero upang gabayan ang kanyang mga estudyante. Sa ilalim ng kanyang utos ay pinakawalan nila ang mga mahiwagang palaso patungo sa mga kalaban na nagtatago na lang sa likod ng kung anumang makukublihan. Nadismaya si Holt na hindi siya nakatama ngunit sinabi ni Azero na dapat niyang baguhin ang kanyang estratehiya dahil ang kalaban nila ay mga bihasang mandirigma. Tatlong mercenaryo ang sumugod sa kanila at agad namang gumamit si Tyrant ng isang espesyal na magic potion na nagpapasibol ng matitibay na baging para magapos sila. Dalawa lang ang nahuli at ang pangatlo ay nakalapit kay Sab at sa kanyang kaibigan. Tinangka niya silang atakihin pero simpleng hinawakan lang siya ni Sab at agad siyang natunaw dahil sa labis na magic na ipinasa sa kanya. Sumunod si Holt at bigla na lang nagpaulan ng apoy mula sa langit at tinamaan niya ang lahat ng mercenaryo. Labis siyang tuwang-tuwa dahil sa wakas ay na-master na niya ang fire spell ng walang incantation at sabay-sabay niyang natatamaan ang maraming target, pero natakot siya na baka nasobrahan at may napatay siya at biglang tumalon sa gitna ng labanan si Cutie at pinagaling ang mga seryosong nasugatan na mercenaryo, na lalong nagpalito sa mga natitirang nakatayo. Bigla nilang narinig ang isang napakalakas na ugong mula kay Yehoy na itinutulak ang Demonic Bull papunta sa nayon, habang nakabaon pa ang kanyang espada sa katawan nito at bumangga sila sa kahoy na bakod at sinakal ni Yehoy ang demonyo, pero nakaganti ito at sinakal din siya. Pinutol ni Yehoy ang kamay ng demonyo at sinaksak ang lalamunan nito, ngunit walang epekto agad itong gumaling at wala nang ibang opsyon si Yehoy kundi humingi ng tulong kay Zero. Sinabi nito na iwan sa kanya ang hangganan ng nayon. Ayaw sanang sumang-ayon ni Yehoy pero si Zero ay nagsimula ng magdasal ng isang napakalakas na spell, lumikha ito ng berdeng portal sa langit at pinabalik niya si Yehoy kaagad at bago siya umatras ay pinutol ni Yehoy sa dalawa ang Demonic Bull. Habang nagpapagaling ang demonyo ay biglang may lumitaw na mga zombie mula sa lupa at bumulusok sa kanya. Nang tuluyang gumaling ang Demonic Bull ay napalibutan na siya ng buong hukbo ng mga zombie na kinagat-kagat ang kanyang katawan hanggang sa wala nang natira kundi buto.
Nanatili si Sab at ang kanyang mga kaibigan na tila nagulat sa nakita nilang eksena. Kinansela ni Zero ang kanyang spell at sinabi sa kanyang mga estudyante na ang ganitong uri ng mahika ang dahilan kung bakit napakadelikado ng mga makapangyarihang salamangkero kapag lumilihis sa kabutihan. Dito nagtapos ang digmaan at umatras na rin ang mga bestial mercenaries, samantala ay pinanood ng kanyang mga kaibigan ang lahat mula sa malayo at tinawag pa nila ang 7 dakilang obispo ng simbahan upang masaksihan ang pangyayari. Sinabi ni Principal Albus sa kanyang kaibigan na nadiskubre na niya kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito, ngunit kailangan muna niyang makakuha ng konkretong ebidensya bago niya mailantad ang tunay na salarin. Biglang lumitaw ang napakaraming halimaw sa gubat at nagpanik ang lahat. Pinrotektahan ni Albus ang matatangkad habang ang lahat ng mga salamangkero ay gumamit ng asol na apoy laban sa maliliit na halimaw, ngunit hindi epektibo ang asol na apoy at tumalon lang palabas ng apoy ang mga halimaw at inatake ang lahat ng madaanan nila. Dumating sa tuktok ng burol ang 7 obispo kasama si Albus at ang kanyang kaibigan at isa sa kanila na si Bishop IDR, ay nagsabing manatili silang lahat sa tabi niya upang maprotektahan sila laban sa mga halimaw at ayon sa kanya, mayroon siyang proteksyon laban sa mga ito pero hindi niya agad ginamit dahil inakala niyang kaya ng mga mangkukulam na pigilan ang mga halimaw. Tinukso pa niya si Albus at ang mangkukulam ng nayon at sinabing pumapalpak sila kaya wala na silang silbi, ngunit hinarap siya ni Albus at ibinunyag na ang proteksyon laban sa mga demonyong halimaw ay makakamtan lamang kung alam mo ang tunay na pangalan ng demonyong lumikha sa mga ito. Tinanong niya si IDR kung paano niya nalaman ang pangalan ng demonyo, nabigla si IDR at hindi agad nakasagot kaya't nagsimulang magduda ang ibang mga obispo sa kanya at bigla namang sumugod ang mga halimaw patungo kay IDR at hindi pinansin ang ibang tao, kahit ipakita niya ang spell ng proteksyon hindi pa rin siya tinigilan. Nagtataka siya kung anong nangyayari hanggang sa bigla na lang natunaw ang mga halimaw at naging itim na likido na bumalik sa baston ni Hawks. Tinanong ni Hawks si IDR kung natakot ba siya sa kanyang prank at napagtanto ng lahat na ang mga taong inatake ay ligtas pala dahil peke lang ang mga halimaw. Sinabi ni Hawks sa tiwaling obispo na kahit marami siyang masamang nagawa at hindi siya pumapatay, kinuha niya ang isang itlog mula sa baston at sinabi kay IDR na kainin ito na tulad ng ginawa niya kay Keisha, ang batang lalaki na namatay at ibinunyag niyang alam niya na si IDR ang nagpainom ng itlog kay Keisha. Nagmakaawa si IDR na huwag siyang saktan pero pinilit siyang lunukan ang itlog ni Hawks at pagkatapos ay idineklara niyang pinapatawad na niya ito. Pagkaraan nito ay kumalat sa buong timog ang balita tungkol sa digmaan, pinagtawanan ng mga tao ang anti-witch faction dahil hindi nila natalo kahit isang nayon sa kabila ng kanilang 10,000 sundalo. Isinumpa rin nila si IDR dahil sa pagdadala ng mga halimaw sa timog at paglalagay sa lahat sa panganib. Ipinatawag ni Albus ang 3 niyang estudyante pabalik sa academy at ibinigay ang kanilang mga diploma bilang pagkilala sa kanilang mahusay na pagganap sa digmaan. Nabigla ang 3 at inakala nilang isa na namang pagsubok ito mula sa prinsipe. Nalungkot si Albus dahil tila nawalan na ng tiwala sa kanya ang mga estudyante at tinanong ni Hawks kung tutulungan sila ni Albus sa paghahanap ng trabaho. At sumagot ito na may perpektong trabaho siya para sa kanila isang bagong misyon na bumisita sa Forbidden Library sa Hilaga upang mangalap ng impormasyon tungkol sa demonyong halimaw. Bumalik ang 3 sa nayon para kunin ang kanilang mga gamit at sinabi ni Zero kay Sab na dalhin ang aklat na isinulat ni Wizard 13 at binati siya ng swerte para sa kanyang kinabukasan. Matapos magpaalam sa kanilang mga kaibigan, nagsimula na ang kanilang bagong pakikipagsapalaran sakay ng isang karwahe na hinihila ng puting dragon.